Maaga pang umaga pero gising na si Lara, nakaupo sa gilid ng papag na kahoy, dinudulas-dulas ang lumuwag na tali ng kanyang sapatos na nabili sa ukay-ukay 2 taon na ang nakakaraan. May punit na ang tagiliran ng sapatos at kita na ang manipis na medyas, pero wala na siyang oras para magdalamhati. Kailangan niyang pumasok sa karinderya bago sumikat ang araw. Umuugong ang tunog ng palengke sa di kalayuan. Sigaw ng tinderang nag-aalok ng kamatis, preno ng mga tricycle at kaluskos ng sariling looban kung saan magkakadikit ang mga barong-barong na parang nagkakandungan sa sikip. Umihip ang hangin na may dalang amoy ng inihaing tuyo sa kapitbahay at siya man ay muntik mapalunok sa gutom. Pero sanay na siyang igulong ang tiyan hanggang magbukas ang karinderya at makasinit sa libreng lugaw bilang sahog sa trabaho. "Lara!" Boses iyon ni Tia Odette mula sa kabila ng kurtinang lumang katsa na nagsisilbing pinto. "Huwag mong kalimutan ang bayad sa tubig kahapon. Ako na naman ang kinatok ng taga-barangay. Ako na naman. Ano ka ba? Dalaga ka na. Hindi pwedeng umaasa palagi." "Opo, Tia," sagot ni Lara. Pinulot ang asul na pitakang punit ang zipper. Binilang niya ang barya sa palad. 10 piso, 5 piso, 3 piso. "May konti pa po sa sahod mamaya. Ibibigay ko agad." "Onti-konti. Puro na lang konti." Umismid si Tia Odette. Hagod ang buhok na nilagyan ng biglang itim na tina. "Sabi ko sa'yo, tumingin ka ng mas matinong trabaho o kaya mag-asawa ka na. Tingnan mo si Neneng sa kanto, nakabingwit ng siman. Ayan, nakakaluwag-luwag." Hindi na sumagot si Lara. Alam niyang pag sinagot pa niya, hahaba lang ang sermon. Ulila siya mula 14 na taong gulang. Na-stroke ang ama sa isang umagang bigla na lang itong natumba sa labahan. Sumunod ang ina pagkatapos ng 2 taon. Kinain ng komplikasyon sa baga. Simula noon, sa bahay ng tiyahin siya kumupkop, kapalit ng mga gawaing bahay at bahagyang tulong sa gastusin. Tanggap niya iyon, masakit pero totoo. May utang na loob siya, kaya tinitiis niya ang pauli-ulit na sumbat ni Tia na parang nakaprograma ng tumugtog tuwing umaga. Lumabas siya ng kupol, dala ang lumang tote bag na may pangalan pa ng lumipas na kampanya ng barangay. Sa makitid na iskinita, kailangan niyang sumayad sa pader para hindi mabundol ng dumara ang kariton ng magbobote. "Ingat, iha," bati ng matandang si Mang Saro. Iniayos ang balikat ng kanyang sako. "Good morning po, Mang Saro," tugon ni Lara. Tipid ang ngiti. Nasanay na siyang ngumiti ng ganito. Marahan, parang panalangin. Ang karinderya ni Aling Baby ang una niyang destinasyon. Doon siya utility girl. Hugas plato, sangkutsador, tagalinis. Minsan tagabuhat ng gaas kapag naubusan. Kapalit nito'y libreng 1 pinggang pagligo ng araw at 200 pisong baon na kadalasan ay kulang pa sa pamasahe kung iisa-isahin mo ang gastos. Kaya naglalakad siya mula looban hanggang palengke. Mga 30 minuto sa mabilis na hakbang. Sa daan, dumadaan siya sa overpass na nangingiim sa usok, sa harap ng lumang sinehan na ginawang bodega at sa tapat ng eskwelahang pampubliko kung saan tuwing Lunes ay humihinto muna siya at tinitingnan ang bulletin board. Hindi niya alam kung bakit. Baka paalala lang kung paano niya pangarap na makabalik sa loob ng silid-aralan. Pagdating sa karinderya, sinalubong siya ng amoy bawang at kumukulong mantika. "Buti naman, nauna ka," sabi ni Aling Baby, naka-apron at may hawak na sandok. "Heto iha, timplahin mo muna ang sabaw ng lugaw. Lagyan mo ng luya, ha? May darating na construction boys mamaya. Gusto nila mainit." "Opo, Nay Baby." Marahas pero masinop ang kilos ni Lara. Sanay ang kamay niya sa init ng kalan at bigat ng kaldero. May ritmo ang kanyang umaga, hiwa ng sibuyas, tapyas ng kamatis, timpla ng patis, kaskas ng kalderong may tutong, salok ng tubig sa drum. Kapag humihina ang apoy, siya ang kumakapa ng posporo. Kapag sumisirit ang mantika, umaatras siya bahagya at saka babalik, parang sayaw. Sa ganitong galaw niya, nakakalimutan ang pait. Sa bawat piraso ng bawang na nadudurog sa ilalim ng kutsilyo, parang dinudurog din ang bigat sa dibdib niya kahit panandalian. "Lara," tawag ni Berto,
katulong niyang taga-deliver ng ulam sa katabing tindahan. Pahingi ng kape, nagmamadali yung may-ari ng hardware. Sige, sandali lang. Nagsalang siya ng tubig, saka tinimplahan ng instant coffee ang baso. Malabnaw dahil tipid sa sachet. Oh, ingat. Salamat, Miss Dalaga. Biro ni Berto, saka tumakbo palayo. 6:00, punuan na. Dumating ang mga kargador, kasunod ang mga tindera ng gulay at mga sales lady na papasok pa lang sa mall. Isa nga rito, dagdag tokwa, sabi ng isa. Akin 2 ulam, adobo at giniling, rice all you can, sigaw ng iba. Si Lara, mabilis ang kamay, pero mas mabilis ang pangingilid ng pawis sa sentido. Kapag may umuwing mangkok, siya ang salang sa hugasan. Tumataas din ang ingay ng radyo, balita sa trapiko, kanta ng banda, patalastas na pumapalo sa tenga. Parang naglalaro ang oras at siya ang habol ng habol para hindi maiwan. Bago mag 7:00, nakasingit siya sa isang mangkok ng lugaw. Tinabihan siya ni Mina, kasing edad niya, payat at mabibilis ang mata. Nakaipit ang ballpen sa tenga ni Mina, tanda ng pagiging madiskarte sa kung ano-anong racket. Minsan nagtitinda ng kakanin, minsan naman ay nag-aalok ng load sa kalsada. Uy Lara, tikman mo to, sabi ni Mina, inilagay sa harap ang nilutong tokwat baboy na may kaunting sabaw. Libre ko, nakatsamba ko kahapon, kinuha yung pinost kong pre-loved sa online. Salamat, sabi ni Lara, humigop ng lugaw. Sarap ng luya, parang pinapaalalahanan yung tiyan na wag sumuko. Lakas mong magdrama, natatawang sagot ni Mina, pero humina rin ang boses nito pagkatapos. Uy seryoso, naalala mo yung pangarap mo? Yung mag-enroll sa night classes? May nakita akong poster sa barangay hall, scholarship para sa working students. Baka pwede? Napatigil si Lara, tumitig sa mangkok na parang may sagot na lulutang mula sa kaning malagkit. Kung totoo man, kailangan ng requirements, report card, recommendation, kung ano-ano pa. Tsaka Mina, hindi nga sapat minsan tong kinikita ko pambayad sa tubig at kuryente kay Tia. Alam ko, sagot ni Mina, kumagat sa dila bago nagpatuloy. Pero kung hindi mo sisimulan, kailan? Baka makalusot ka. Matagal mo na yung sinasabi, education is the way out. Sige na, samahan kita mamaya pagkatapos ng shift mo. Titingin lang tayo. Kung makakapaglakad pa ako mamaya, biro ni Lara, pero halatang totoo. Ang paa ko parang hindi akin pagdating ng hapon. Pag-asa ang gamitin mo, hindi paa. Sagot ni Mina, kumindat, saka tumayo. Sige, trabaho na. Pagkalipas ng ilang oras, humupa rin ang dagsa. Napasandal si Lara sa poste ng yero, pinapagpag ang basang apron. Dumunaw sa kalsada ang araw na mabagsik, sumasalamin sa mga windshield, at sa sekundong iyon, para siyang nakatingin sa kung anong kinabukasan. Maliwanag, pero nakakasilaw at mahirap tuunan ng matagal. Naalala niya ang nanay na minsang nagsabi, "Anak, kung wala mang pinto para sa'yo, gumawa ka ng bintana." Sa isip niya, nakadikit ang pangungusap na iyon sa pader ng utak tulad ng lumang poster. Kupas, pero nababasa pa. Lara, tawag ulit ni Aling Baby. Pakidala nga pong 2 kawali sa likod, lilinisin natin. Ang pakiusap, pakisabihan si Boyet na ayusin ang gripo, tumutulo na naman. Sige po, kinuha niya ang mga kawali. Ramdam ang bigat na parang kinapitan ng lahat ng pritong kahapon. Nilakad niya ang makitid na daan sa likod ng karinderya, kung saan may banlawang drum at lumang gripo na humahalimaw sa kalawang. Habang pinapagalawang tubig, tiningnan niya ang naglalagas na pintura sa pader at inisip ang sariling balat. May peklat sa siko mula sa nadulas na kawali noong 1 buwan. May gasgas sa binti mula sa bako-bakong eskinita. Lahat iyon, tala ng araw-araw na laban. Pagtanghali, muling sumiklab ang gawain. Ate, pa-extra rice. Miss, pakirefill lang sabaw. Iha, pakitimpla yung suka. Sagot si Lara sa bawat sigaw, sa bawat hiling, na parang orkestra na may iisang konduktor, ang orasan. Sa pagitan ng pagtakbo sa mesa at pagbuhos ng sabaw, minumutya niya ang munting pangarap, makatapos ng kolehiyo.
Hindi grandeng kurso ang nasa isip niya. Kahit diploma sa business admin o HRM, sapat na. Basta may papel na maipapakitang nagtiyaga siya. Alam niyang hindi pera ang unang kailangan, oras, tapang at matigas na sikmura sa mga salitang tulad ng konti, baka bukas at pasensya na. Pagsapit ng hapon, tumahimik ang karinderya para ring naubos ang kwento ng araw. Tinanggal ni Lara ang apron, piniga hanggang tumulo ang kulay kape na tubig. Nay, mauna na po ako. Ihahatid ko lang yung bayad sa tubig kaya tiya mamaya. Sabi niya, inaabot ang kulubot na pera na bahagi ng kanyang araw ang kita. Sige iha, ngiti ni Aling Baby. May pag-aalalang halata sa mga mata. Mag-ingat ka sa daan. Huwag masyadong magpuyat. Tumango si Lara, isinuot ang tote at nagsimulang maglakad pa uwi. Ang araw ay bumababa na, tinutuhog ng kahel na liwanag ang mga gusali at poste. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang pagod na parang buhangin sa loob ng sapatos, kumikiskis sa sakong. Pero sanay ang kanyang paghinga, mahaba, pantay, kalmado. Sa gilid ng highway, dumaraan ang mga bus at sasakyang parang alon. Minsan, naiisip niyang kung sakaling may mapansin sa kanya sa gitna ng pag-iral, baka iyon na ang bintanang gawa ng tadhana. Pero agad niyang sinusupalpal ang ganitong gunita. Mas mabuting umasa sa sariling hakbang kaysa sa himala. Pagdating sa looban, sinalubong siya ng amoy ng pritong tuyo, halakhak ng mga bata, at alulong ng asog na kakadena. Sa pinto, naroon si Tia, nakahalukip-kip. May dala ka? Inaabot ko na po, sabi ni Lara. Inilapag ang mga barya sa maliit na platito sa aparador. Bukas po ulit yung iba. Tisk, sagot ni Tia, pero hindi na humaba ang sermon. Maghugas ka na ng pinggan, may natira akong kanin. Huwag kang mag-ingay, nanonood ako ng teleserye. Opo, sa lababo, habang kinukuskus ang mantika sa kawaling ginagamit nila sa bahay, tinanaw ni Lara ang sariling refleksyon sa malabong salamin sa tapat. Payat, maputla, pero matigas ang titig. May kung anong kidlat ng pag-asa sa mga mata niya. Hindi malakas, hindi rin paandap-andap, tamang lakas para lumiwanag kahit kaunti sa gabi. Pagkatapos magligpit, umupo siya sa papag, inilabas ang maliit na kuwaderno na tinatago niya sa ilalim ng panig. Sa pahina, nagsulat siya, maghanap bukas, scholarship poster barangay hall. Kailangan, tapang, ballpen at oras. At sa ibaba, gumuhit siya ng munting bintana, hugis parihaba, may kortinang nakatupi, bukas-bukas. Sa labas ng guhit na iyon, sinubukan niyang imahinasyon ang anuman. Hindi pa niya alam kung paano, pero sa loob ng puso niya, may huni ng panata. Hindi siya mananatiling talim ng kutsilyo sa kusina. Balang araw, magiging kamay siyang marunong humawak ng sarili niyang kinabukasan. Sa gabing iyon, kumuming ang looban at unti-unting nawala ang ingay ng TV sa kapitbahay. Si Lara, nakatihaya, nanginginig pa ang mga talampakan sa pagod, pero mas maingat ang paghinga. Sa pagitan ng antok at panaginip, naaninag niya ang kalsada bukas ng umaga. Mahaba, maalikabok, pero tuloy-tuloy. Isang paa sa unahan ng isa. Isang araw kasunod ng isa pang araw. Walang dramang milagro. Walang biglaang pag-ikot ng kapalaran. Tanging paninindigan ng dalagang marunong maghintay at magtrabaho. At pangarap na tinitikasan ang ugat kahit kinakalawang na ang paligid. Sa ganoong katahimik na pangako, ipinikit niya ang mga mata, handa sa isa na namang umagang mauuna siya sa alarm ng mundo. Maagang dumating si Lara sa karinderya kinabukasan. Dala pa rin sa katawan ang pagod ng nakaraang araw. Hindi man niya ito ipinapakita. Ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang, lalo na't wala siyang maayos na tulog kagabi. Habang inaayos ang mga lamesa at pinupunasan ang mga plato, iniisip niya ang sinabi ni Mina tungkol sa scholarship. Para bang may kumikiliti sa isip niya na parang paanyayang mahirap tanggihan, ngunit pilit niyang iniiwasan dahil natatakot siyang umasa. Habang abala siya sa pagsasalansan ng mga baso, huminto sa tapat ng karinderya ang isang itim na kotse.
Sa ingay ng makina nito at kinang ng pintura, halata agad na hindi iyon basta-bastang sasakyan. Napatingin ang ilang mga customer, nagbulungan at may ilan pang dumungaw mula sa kalsada para silipin kung sino ang sakay. Sa pintuan ng kotse, bumaba ang isang lalaking naka-dark blue suit at leather shoes na halatang mamahalim. Malinis ang thiwa ng buhok niya, may makapal na relo sa kaliwang kamay at may aura ng isang taing sanay mag-utos at sinusunod. Si Lara, na hawak taang baso, ay bahadyang natigilan. Hindi niya agad nakilala ang lalaki, pero ramdam niya ang presensya nitong parang kumukuha ng atensyon ng buong paligid. Lumapit ito sa counter at ngumiti ng bahagya. Kape at pandesal lang, pakiinit na rin, sabi nito sa mababang tinig. Nagulat si Lara sa simple nitong order. Opo sir, magalang yan sagot, at agad naghanda ng kape sa pinaka-best na tasa na meron sila, kahit hindi ito kasinggara ng mga gamit sa hotel. Habang nagbubuhos siya ng mainit na tubig, hindi niya maiwasang sulyapan ang lalaki. May kapayapaan sa kilos nito habang nakaupo sa sulok, nakatingin sa labas ng karinderya. Tila malalim ang iniisip. Nang maihatid ni Lara ang order, nagpasalamat ito ng maikli. Salamat, Lara, di ba? Nanlaki ang mata niya. Kilala niyo po ako? Tumango ang lalaki, may munting ngiti. Oo, nakita na kita dati rito. Madalas akong dumadaan papunta sa opisina. Hindi na siya nagtanong pa kung bakit na yun lang ito bumaba at kumain dito. Nang umalis ang lalaki matapos magbayad ng sobra sa halaga ng order, pinag-usapan ito ng mga tao sa karinderya. Si Damien yon, yung may-ari ng malaking kumpanya sa may business district, bulong ng isang matandang suki kay Lara. Bakit kaya dito nagkape? Dami naman sigurong mas sosyal na kainan. Hindi umimik si Lara, pero lihim siyang nagtataka. Kung siya nga ang bilyonaryong sinasabi ng matanda, bakit kape at pandesal lang ang in-order at dito pa sa simpleng karinderya? Kinabukasan, naulit ang eksena. Muling dumating ang itim na kotse, muling bumaba si Damien at muling umorder ng parehong pagkain. Sa pagkakataong ito, mas naging komportable siya at nakipagkwentuhan ng kaunti. Masarap kasi rito, sabi niya nang tanungin ni Lara kung bakit sa kanila siya bumabalik. Walang arte, sariwa ang tinapay, malasa ang kape. Napangiti si Lara kahit alam niyang karaniwan lang ang gamit nilang instant coffee. Baka po nadadala lang kayo ng ambience, biro niya. Natawa si Damien, isang tawang hindi pilit at may kung anong init na dumikit sa paligid. Sa mga sumunod na araw, naging pamilyar na sa kanya ang presensya ng itim na kotse sa umaga. Minsan ay maaga ito dumarating, minsan ay huli, pero palaging lumalabas na parang may layuning makausap siya kahit sandali. Si Mina, na laging nakabantay, ay mahilig magbiro. Uy, baka ikaw na yan, Lara, sabi nito, minsan habang inaayos ang mga tray ng pagkain. Baka jackpot ka na. Tumigil ka nga, Mina, baka may asawa na yun, sagot ni Lara. Pero ramdam niyang minsan ay napapaisip din siya. Hindi niya alam kung para kanino iyon, pero napansin niyang nakatingin ito sa kanya habang papalapit. Magandang umaga, bati nito. Pasensya na kung istorbo. May ka-meeting lang ako malapit dito. Naisip kong dumaan muna. Iniabot nito ang bulaklak. Para sa'yo. Para sa mahusay na serbisyo at magandang umaga. Hindi alam ni Lara kung paano tatanggapin iyon. Ramdam niya ang init sa kanyang pisngi at narinig pa niyang may mga bulungan mula sa mga customer. Tinanggap na ang bulaklak at magalang na nagpasalamat. Salamat po, sir. Hindi na po dapat kayo nag-abala. Sa pag-alis ni Damien, mas dumami ang mga tanong sa isip ng mga tao kaysa sa kanya. Sino nga ba talaga si Lara para sa bilyonaryo? Bakit siya nito kilala? Isang umaga, mas tahimik si Damien kaysa dati. Hindi siya agad nakipagkwentuhan. Nakatingin lang ito sa tasa ng kape habang bahagyang nakakunot ang noo. Hindi na siya nagusisa. Pero matapos magbayad, sinabi nito, ingat ka palagi, Lara. Tumango lang siya, pero naalala niya ang tono ng boses nito. Parang may ibig sabihin na hindi niya maintindihan. Isang linggo ang lumipas
at dumating ang araw ng pinakamaraming tao sa karinderya. Nagsabay-sabay ang mga regular na suki, construction workers at ilang estudyante. Abala si Lara sa pagbuwos ng sabaw ng sinigang nang biglang pumarada uli ang itim na kotse sa tapat. Hindi na bago sa kanya ang pagdating nito, pero may kakaiba ngayon. Bumaba si Damien na may dalang maliit na buke ng bulaklak. At higit sa lahat, bakit parang may espesyal na tingin ang isang tulad ni Damien sa isang simpleng dalaga na katulad niya? Mula noon, nagsimulang mabuo sa isip ni Lara na marahil may mga tao talagang hindi mo makikilala sa tamang pagkakataon, kundi sa tamang pakiramdam. At ang pakiramdam na iyon, kahit gaano kaliit sa simula, ay pwedeng maging dahilan para mag-iba ang takbo ng buhay mo. Isang Lunes ng umaga, ramdam na agad ni Lara ang bigat ng araw. Pagpasok niya sa karinderya, sinalubong siya ng tambak na gulay sa gilid ng kusina, sako-sakong bigas, at 2 malaking kaldero ng sabaw na kailangang timplahan bago magbukas. "Ay, salamat at maaga ka, Lara," sabi ni Aling Baby, pawis na kahit hindi pa sumisikat ang araw. "May sale sa palengke ngayon, siguradong dagsa ang mga tao." Kailangang handa tayo. Hindi na sumagot si Lara. Alam niyang wala ng oras para magreklamo. Kinuha niya agad ang chopping board at sinimulang hiwain ang sibuyas, kamatis at bawang na parang nakikipagkarera sa oras. Dumating si Mina para tumulong sa pag-serve, pero kahit may katuwang siya, ramdam niya na magiging mabigat ang araw na ito. Halos hindi siya tumigil sa paglalakad mula kusina hanggang harapan. Iniikot ang bawat mesa para maghatid ng ulam at magligpit ng pinagkainan. "Lara, pakitimpla nga tong sabaw ng sinigang. May mga customer na naghihintay," tawag ni Aling Baby mula sa kabilang dulo. Agad naman niyang sinunod, pinisil ang kalamansi, naglagay ng tamang dami ng asin at patis, at tinikman kung sapat na ang asim. Sa gitna ng ginagawa, may dumating pang supplier na may dalang 2 tray ng itlog at 3 kahon ng soft drinks. Siya rin ang nag-asikaso sa pag-aayos nito sa imbatan. Pagdating ng 10:00, nagsimula na ang dagsa ng tao. May mga suking galing palengke, mga kargador na naghahanap ng mabigat na almusal at mga estudyanteng dumadaan para magbaon ng adobo at pritong isda. Tila walang patid ang tawag ng mga customer. "Miss, pa-extra rice? Ate, dagdag tokwa nga? Iha?" Pakikuha ng malamig na tubig. Lahat iyon, sinasagot ni Lara ng mabilis na kilos at magalang na ngiti kahit basang-basa na siya ng pawis. Pagsapit ng tanghali, lalong lumala ang pagod. Sa bawat pagbuhat niya ng tray, ramdam niya ang panginginig ng kanyang braso. "Hinga ka muna," bulong ni Mina nang makitang halos hindi na makalafad si Lara. "Mamaya ka pa makakatagpahinga," sagot naman niya, sabay bitbit ng isa pang kawali patungong kusina. 3:00 na ngang hapon, na medyo humupa ang pila ng customer. Tulad ng nakasanayan, sinamahan niya si Mina na ihatid ang sobrang ulam sa kabilang tindahan na regular nilang binibigyan. Mula roon, sabay silang naglakad papunta sa terminal para ihatid si Mina. "Salamat sa tulong kanina," sabi ni Lara habang binabagtas nila ang makitid na kalsada. "Kung wala ka, baka bumagsak na ako sa pagod." "Ayos lang. Pero ikaw, mag-ingat ka sa pag-uwi. Medyo uulan yata," sagot ni Mina habang itinuturo ang madilim na ulap sa di kalayuan. Pagkatapos silang maghiwalay, naglatad si Lara pabalik ng looban. Sa kasamaang palad, ilang minuto lang ang lumipas ay bumuhos ang malakas na ulan. Wala siyang payong, kaya napilitan siyang sumilong sa isang waiting shed sa gilid ng highway. Tinakpan niya ng tote bag ang ulo niya at katawan para hindi mabasa. Pero ramdam pa rin niya ang lamig ng hangin at dampi ng patak ng ulan sa banat. Lumipas ang halos kalahating oras, hindi pa rin humuhupa ang ulan. May ilang jeep at tricycle na huminto, ngunit puno lahat at walang mapwestuhan. Nagsisimula na ring dumami ang ibang taong sumisilong sa waiting shed.
tahimik siyang nakaupo sa sulok. Pinagmamasdan ang mga patak ng ulan sa sementong kalsada. Bigla, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tapat ng waiting shed. Bumaba ang bintana ng sasakyan at doon niya nakita ang mukha ni Damien, nakangiti at tila nag-aalok ng tulong. "Lara," tawag nito mula sa loob. "Sumakay ka na, mabasa ka riyan." Nag-alinlangan si Lara. Hindi siya sanay sumabay sa mga taong halos hindi niya kilala, lalo na't may malaking agwat sa estado sa buhay. "Sir, nakakahiya po. Marami pong tao." "Wala yon, tara na, baka magkasakit ka," giit ni Damien, sabay bukas ng pinto sa may passenger seat. Nakatingin na rin sa kanila ang ilang tao sa waiting shed. May mga bulung-bulungan na nagsisimula. Sa wakas, sumang-ayon siya at dahan-dahang sumakay sa loob ng kotse. Pag-upo niya, agad siyang binalot ng init mula sa aircon at amoy ng mamahaling pabango. Hindi pa man sila nakakalayo, naramdaman na niya ang pagod na unti-unting lumulubog sa katawan. Sa labas ng bintana, patuloy ang buhos ng ulan pero sa loob, tahimik at komportable. Habang nagmamaneho si Damien, bahagya niya itong tinanong, "Bakit po kayo napadaan dito?" "May ka-meeting ako sa kabilang bayan. Nung makita kitang nakaupo sa waiting shed, naisip ko, hindi tama na iwan ka dun sa ulan." Sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. "Siguro, swerte lang na nadaanan kita." Hindi na nakasagot si Lara. Sa halip, dahan-dahan siyang nasandal sa bintana. Ramdam ang bawat pag-ikot ng gulong sa basang kalsada. Mabigat ang talukap ng kanyang mga mata at bago pa man niya namalayan, unti-unti na siyang nakatulog sa loob ng mamahaling kotse. Hawak-hawak ang tote bag sa kanyang kandungan. Sa mga sandaling iyon, wala pa siyang ideya na ang simpleng pagsakay na iyon ay magiging mitsa ng pagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Isang pangyayaring magsisimula ng mga usap-usapan, magbibigay sa kanya ng mga bagong oportunidad at maglalapit sa kanya sa isang mundong noon ay tila malayong mahirap niyang marating. Mahina ang ugong ng makina at banayad ang pag-andar ng kotse, dahilan para lalong lumalim ang antok ni Lara. Nakatagilid ang ulo niya, bahagyang nakasandal sa malamig na salamin ng bintana. Sa bawat pagdaan nila sa mga poste at ilaw ng kalsada, sumasabay ang bahagyang pag-indayog ng kanyang katawan. Parang pinapapasyal siya ng hangin sa loob ng isang panaginip. Hindi siya nagising kahit dumaan sila sa ilang humps at likuan, tanda ng sobrang pagod mula sa buong araw ng trabaho. Si Damien naman ay paminsan-minsang sumusulyap sa kanya, lalo na tuwing mararamdaman niyang bahagyang dumudulas ang ulo ni Lara mula sa pagkakasandal. May kakaibang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi awkward, ngunit hindi rin pamilyar. Para bang dalawang magkaibang mundo ang pansamantalang nagsanib sa loob ng 4 na pintuan ng kotse. Pagsapit nila sa isang intersection, huminto ang sasakyan sa pulang ilaw ng stoplight. Sa sidewalk, may ilang taong nakatayo, naghihintay tumawid. Napansin ni Damien na may ilan sa mga ito ang napatingin sa loob ng kanyang kotse. Hindi niya agad pinansin, ngunit nang mapansin niyang may isang babae na nagtaas ng kilay at bumulong sa kasama nito habang nakatingin kay Lara, alam niyang nagsisimula ng maging usisero ang paligid. Ilang segundo lang at bumukas ang ilaw para sa mga sasakyan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Habang lumalapit sila sa sentro ng lungsod, unti-unting napapalitan ng mas maraming tao at gusali ang paligid. Sa di kalayuan, kita na ang makukulay na ilaw ng isang mataas at marangyang hotel. Isang lugar nga karaniwan ay tinitirhan lamang ng mga mayayaman at bisitang banyaga. "Sir," bahagyang pumipikit pa si Lara nang magsalita. "Saan po tayo pupunta?" "Dadaan lang ako sa hotel para may kunin," maikling sagot ni Damien. "Hahatid pa rin kita pagkatapos." Pagdating nila sa tapat ng hotel, agad bumukas ang malaking otomatikong pinto sa entrada. 2 valet attendants ang lumapit para salubungin ang kotse. Isinara ni Damien ang makina at tumingin kay Lara, na nooy muling pumikit at halatang mas mahimbing pa ang tulog kaysa kanina. Hindi niya alam kung magigising ba ito sa tawag
o hindi, pero nakita niyang bahagyang namamasa ang buhok nito mula sa ulan kanina. At parang hindi niya maatim na pabayaan itong manatili sa ganoong kalagayan. Kaya bago pa makalapit ang valet, bumukas ang pinto sa gilid ni Lara at dumungaw si Damien mula sa kabilang side. Marahan niyang inalalayan ang ulo nito. Dahan-dahang iniangat mula sa bintana. "Lara, gising ka na." Mahinang tawag niya. Ngunit walang tugon. Sa halip na tawagin ulit, bahagya siyang ngumiti, yumuko, at marahan niyang binuhat si Lara mula sa pagkakaupo. Magaan ito sa kanyang bisig. At kahit may ilang mga bisitang papasok sa hotel na napatingin sa kanila, hindi niya iyon inalintana. Sa labas, narinig na niya ang pabulong-bulong na reaksyon ng mga tao. "Ay, sino yan?" May nagsalita mula sa gilid. "Parang hindi ko kilala yan ah. Pero kasama si Mr. Damien. Baka girlfriend niya." Hindi naman artista, parang simpleng babae lang. Habang binubuhat niya si Lara, tuloy-tuloy siya sa paglalakad papasok sa lobby ng hotel. Nakabukas ang mga mata ng ilang receptionist, halatang nagtataka. Ang iba na may pasimpleng sumisilip sa security monitor, sinusubukang makita ang buong eksena. May ilan pang guests na agad kinuha ang kanilang cellphone. Hindi malinaw kung kukuha ng litrato o magte-text sa kakilala. Sa pagkakadantay ng ulo ni Lara sa balikat ni Damien, ramdam nito ang banayad at mabagal na paghinga niya. Isang tanda ng malalim na pagod at marahil, pag-asa sa sandaling may pahinga. Para kay Damien, hindi ito eksena ng pagmamayabang. Sa halip, isa itong simpleng desisyon. Kung may kakayahan kang alagaan ang isang tao sa oras na wala siyang lakas, bakit mo hahayaang mapahiya o maghirap pa ito? Nang makarating sila sa elevator, bumukas ang pinto at pumasok siya. Tahimik lang habang ang dalawang bellboy na saksi sa pangyayari ay halos hindi magpaniwala sa kanilang nakita. "Sir, tutulungan po ba namin?" Tanong ng isa, ngunit mabilis na humiling si Damien. "Hindi na, ako na ang bahala." Sa loob ng elevator, pinindot niya ang button papunta sa isa sa mga executive floors. Patuloy pa rin ang katahimikan at tanging tunog ng humuhuning makina ang naririnig. Sa isip niya, alam niyang lalabas ang balitang ito. Hindi niya balak ipaliwanag agad, ngunit alam niyang darating ang araw na kakailanganin niyang magsalita. Samantala, sa lobby, nagsimula nang umikot ang mga bulong-bulungan. "Grabe, nakita mo yun? Binuhat ni Mr. Damien yung babae papasok sa hotel. Baka asawa niya? Hindi kaya sekretarya lang? Pero bakit ganon? Kunin mo sa CCTV, may isa pang nagbiro." Ngunit halata ang pagkamausisa sa tono. Nang dumating sila sa itaas, dahan-dahan niyang inilapag si Lara sa isang malambot na upuan sa lounge area. May staff na lumapit para mag-abot ng tuwalya at mahinahong tinanggap iyon ni Damien. Marahan niyang pinunasan ang buhok at balikat ni Lara, sinisigurong hindi na siya giniginaw mula sa ulan. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang nagmulat ng mata si Lara, tila naguguluhan sa paligid. Saan po tayo?" Mahina niyang tanong. "Nasa hotel ako, may kinuha lang ako. Kaya isinama kita para hindi ka mabasa sa labas. Natulog ka sa kotse." Paliwanag ni Damien, banayad ang boses. Namula ang mukha ni Lara, agad niyang inayos ang sarili. "Pasensya na po, nakakahiya. Sana ginising niyo na lang ako." "Wala kang dapat ikahiya," sagot niya. "Pagod ka, alam ko yon." Sa labas ng lounge, patuloy pa rin ang mga usap-usapan ng mga staff at ilang bisita. Para sa kanila, isang misteryo kung sino ang babaeng iyon at bakit ganoon ang trato sa kanya ng bilyonaryo. Ngunit para kay Lara, hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, nagsimula ng umikot ang kanyang pangalan sa mga bibig ng mga taong may koneksyon sa mas malaking mundo, isang mundong hindi pa niya lubos na kilala. Ngunit unti-unti nang magbubukas sa kanya dahil sa simpleng aksidenteng pagkakatulog sa loob ng kotse ni Damien. Ang pagbuhat ni Damien kay Lara mula sa kotse papasok sa hotel ay hindi simpleng paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa isa. Para sa mga nakasaksi, isa itong eksenang bihirang makita. Isang kilalang bilyonaryo, seryoso at laging nasa balita tungkol sa negosyo. Ngayon ay may dalang isang babaeng halatang hindi taga-mundo niya.
At sa tapat mismo ng isang marangyang hotel, sa oras ng gabi, kung kailan matao at buhay ang paligid, lalo lamang itong nagbigay ng aliw at tanong sa mga mata ng mga nanonood. Sa sidewalk, may ilang pasaherong bumaba mula sa taxi at halos hindi na itinuloy ang pagpasok sa lobby para lang masilip ang eksena. Sino kaya yun? Bulong ng isang babaeng naka-corporate attire. Hindi ko pa siya nakikita sa mga event ni Damien. May tumugon mula sa tabi. Baka girlfriend na hindi pinapakita sa media. O baka, iba pa. Si Lara, na nagsisimula ng magising, ay napapikit pa rin sa liwanag ng malalaking ilaw ng hotel. Hindi niya agad namalayan kung nasaan siya. Pero nang maramdaman niyang may mga matang nakatingin sa kanila mula sa lahat ng direksyon, unti-unti niyang inangat ang ulo. Lalim sumidhi ang kanyang pagkapahiya nang makita na siya ay buhat-buhat ni Damien, parang isang prinsesang binibitbit papasok sa palasyo. "Sir, ibaba niyo po ako, kaya ko na pong maglakad." Mahina niyang pakiusap, nanginginig ang boses. Ngunit marahan lang siyang sinagot ni Damien. "Huwag na, malapit na tayo sa loob at basa ka pa. Hindi niyo kailangang pilitin ang sarili mo." Habang binabaybay nila ang entrada, tila bumagal ang oras. Ang mga valet attendants na sanay na sa presensya ng mga kliyenteng kilala sa lipunan ay napayuko na lang, ngunit hindi na itago ang kuryosidad sa kanilang mga mata. Sa gilid, may ilang staff na pasimpleng humihinto sa ginagawa para mapanood ang kakaibang tagpo. Sa mismong pagbukas ng pinto ng lobby, sumalubong ang malamig na hangin mula sa air conditioning at ang mabangong amoy ng imported na bulaklak na nakaayos sa gitnang mesa. Ang mga receptionist sa front desk ay napatingin at isa sa kanila ay bahagyang napaawang ang bibig bago mabilis na muling bumalik sa propesyonal na postura. "Magandang gabi po, Mr. Damien." Bati ng isa, pilit na hindi bumabaling ang tingin kay Lara. Tumango lang si Damien at dumiretso patungo sa elevator. Hindi niya iniintindi ang mga bulong-bulungan sa paligid. Pero sa likod niya, naglalakbay na ang kwento sa pagitan ng mga staff. Isang babae, simpleng bihis, pero bitbit ng may-ari ng pinakamalaking kumpanya ng real estate sa lungsod. Sa isang sulok ng lobby, isang grupo ng kabataang nagtaabang ng kaibigan ang nakakita sa kanila. Agad nilang inilabas ang mga cellphone at may ilang nagsimulang mag-record ng video. "Uy, i-upload mo agad sa group chat," bulong ng isa. "Grabe, trending to mamaya." Samantala, sa bisig ni Damien, ramdam ni Lara ang tumitinding init sa kanyang mukha. Pilit niyang iniwas ang tingin sa mga tao sa paligid, ngunit lalo lang niyang naririnig ang ingay ng mga yabag at usapan na sinusundan sila. Parang gusto niyang lumubog sa sahig sa hiya. Pagdating nila sa elevator, ibinaba siya ni Damien ng marahan. "Ayos ka lang ba?" Tanong nito. Tumangolan siya, ngunit mabilis na bumitiw sa pagkakahawak sa kanya. "Pasensya na po. Hindi ko po alam na ganito karaming tao ang makakakita." Mahina niyang sabi. "Naiintindihan ko," sagot ni Damien. "Pero wala akong pakialam sa tingin ng iba. Ang mahalaga, ligtas ka at hindi ka giniginaw." Sa puntong iyon, bahagyang nagbukas ang elevator at pumasok sila. Ngunit kahit na naiwan na sa ibaba ang lobby, hindi na iwasan ni Lara na marinig pa rin sa kanyang isip ang mga bulong. Parang alon na paulit-ulit na humahampas. Sino kaya siya? Ano ang relasyon nila? Pagbalik nila sa ground floor makalipas ang ilang minuto, lumabas si Damien dala ang isang envelope na halatang mahalaga. "Halika, ihahatid na kita," sabi niya kay Lara. Sa pagtawid nila sa lobby, pabalik sa kotse, muling bumalik ang mga matang nakasunod sa bawat hakbang nila. Sa labas ng hotel, mas marami pang tao ang naghintay. Mga tsuper ng taxi, ilang nag-aabang ng masasakyan, at mga usisero na tila hindi mabubusog hanggat hindi nila nasusundan ng tingin ang pares. Habang binubuksan ng valet ang pinto ng kotse, may ilan nagkomento pa. "Ang swerte naman ng babaeng yan. Sana all." Pero sino nga ba siya? Bumukas ang pinto ng kotse at pinauna ni Damien si Lara. Saglit siyang nag-aatubili bago sumakay, ngunit agad ding pumasok. Pagkaupo nila, isinara ni Damien ang pinto at sumakay sa driver's seat. Sa isang iglap, nawala ang ingay ng labas at napalitan ng tahimik na ugong ng makina. Habang umaandar ang kotse palayo sa hotel,
Tahimik lang si Lara, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw kung sakaling kumalat ang nakitang mga tao ngayong gabi. Hindi niya alam kung anong tsismis ang bubuo mula sa simpleng aksidenteng pagtulog sa kotse at pagkakabuhat niya papasok sa hotel. Si Damien, na nakasulyap paminsan-minsan sa kanya, ay nagsalita rin sa wakas. Kung may magsabi man ng kung ano-ano, huwag mong intindihin. Kilala mo ang sarili mo. Tumamulan si Lara, ngunit sa loob niya, hindi niya alam kung ganoon lang kasimple iyon. Sa lugar na tinitirhan niya, mabilis kumalat ang balita at madalas mas mabilis pang dagdagan ng detalye na hindi totoo. Sa kanilang paglayo, nanatiling nakatanaw ang ilang tao sa harap ng hotel. At sa gabing iyon, hindi lang basta kotse ang umalis. Umalis din ang isang kuwento na magsisimulang gumulong, kumalat at magdala sa buhay ni Lara sa landas na hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Kinabukasan, maagang gumising si Lara, ngunit hindi para maghanda sa karinderya. Imbes ay nakaupo siya sa gilid ng papag, hawak ang lumang cellphone na walang internet pero may FM radio. Mahina niyang inutono ang estasyon habang sinusubukang aliwin ang sarili sa tugtog. Hindi niya namalayan, pumasok si Tia Odette mula sa kusina, may dalang tabloid at mainit na pandesal. "Lara," sigaw nito na may kasamang irap. "Ano ba itong nababasa ko?" Ibinato nito sa kanyang kandungan ang diaryo, bukas sa pahina kung saan naroroon ang isang malabong litrato. Doon makikita si Damien na buhat siya papasok sa hotel. Bagamat kuha mula sa malayo, malinaw na siya iyon sa simpleng suot at basang buhok. Sa ibaba ng larawan, nakasulat, "Misteryosang babae buhat ng kilalang negosyante sa harap ng luxury hotel." Napakurap si Lara at hindi nakapagsalita kaagad. "Tia, hindi po totoo yung iniisip niyo. Aksidente lang yon." "Aksidente? Bakit? Buhat ka. Sa harap ng hotel pa?" Singhal ni Tia Odette, iniwan ng tinapay sa mesa at tumayo sa harap niya. "Alam mo ba kung anong iniisip ng mga tao rito? Baka ginagamit mo lang trabaho mo para makabingwit ng mayaman. Huwag mo akong ginagawang tanga, Lara." Nagkataon lang po, umuulan at nakita niya ako. Pilit niyang paliwanag, ngunit pinutol ito ng tiyahin. "Kung matalino ka, dapat ginagamit mo yang pagkakataon." Dagdag pa ni Tia, malupit ang tono. "Kung totoo na interesado siya sa'yo, bakit hindi mo himukin na tulungan ka? Baka mabigyan ka pa ng pera, bahay, trabaho. Pero kung tatanggi ka, di ikaw din ang talo." Tahimik na nakayuko si Lara. Mariin ang pagkakahawak sa laylayan ng lumang duster. Alam niyang wala ring saysay na ipaliwanag pa. Sa mata ng tiyahin, mas mahalaga ang praktikal na benepisyo kaysa sa dignidad. Pagsapit ng umaga sa karinderya, hindi pa man siya nakakapasok, ay may mga tanong na agad sumalubong. "Uy, ikaw ba yan sa dyaryo?" Usisa ng isang suking magtataho na angisi. "Grabe, sikat ka na ah." May isa pang customer na tumawa. "Baka next time may bodyguard ka na." Pinilit ni Lara na ngumiti at umiwas, ngunit ramdam niya ang mga matang sumusunod sa bawat kilos niya. Si Mina, na nakaupo sa gilid habang kumakain ng lugaw, ay agad lumapit sa kanya. "Lara, ignore mo na lang. Alam kong hindi totoo yan mga sinasabi nila." "Pero nakakahiya, Mina." Mahina niyang sagot. "Hindi ko alam kung paano ikaklaro sa lahat. Hindi mo kailangan magpaliwanag sa lahat. Basta sa mga taong mahalaga, sabihin mo ang totoo. Yung iba, hayaan mo na lang mag-isip." Payo ni Mina habang pinupunasan ang sariling kamay. Pero hindi lang basta kapitbahay at mga suki ang nakarinig ng balita. Pagdating ng tanghali, nakatanggap si Lara ng tawag mula sa isang numerong hindi niya kilala. "Miss Lara, kami po ay mula sa isang local online news outlet. Pwede po ba kayong ma-interview tungkol sa nakita kagabi sa hotel?" Napahinto siya at agad tumanggi. "Pasensya na po, pero wala akong sasabihin." "Sigurado po kayo? Malaking balita ito. At gusto lang namin marinig ang panig ninyo." "Hindi na po," maiksi niyang sagot bago ibaba ang tawag. Nanginginig ang kamay niya habang ibinabalik ang cellphone sa bulsa. Hindi niya alam kung paano haharapin ang ganitong atensyon na hindi naman niya hiniling.
Kinagabihan, muling dumating si Tia Odette sa kwarto niya. May balita ako, Lara. May kaibigan ako na pwedeng makipag-ugnayan sa bilyonaryo na yan. Kung makausap mo siya, baka makakuha tayo ng kabuhayan. Tia, hindi po ako. Wala ng pero-pero, putol nito. Minsan lang dumating ang ganyang pagkakataon. Huwag mong sayangin. Umiling si Lara at tumalikod, pinipilit pigilan ng luha. Hindi niya gusto ang ideya na tratuhin ang sarili bilang puhunan para makuha ang tulong ng iba. Alam niyang kaya niyang magtrabaho para sa pangarap niya nang hindi nakatali ang dignidad sa tsismis o maling akala. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Damien sa isang pribadong silid sa opisina. Hawak ang parehong diaryo kung saan naroroon ang litrato nila ni Lara. Pinagmamasdan niya ito ng matagal bago tumawag sa kanyang sekretarya. Ayusin mo nga, walang makakalabas na dagdag na issue tungkol dito. At kung may magtanong, sabihin mo na wala akong komentaryo. Noted, sir, sagot ng sekretarya, kahit halatang nagtataka. Pumuntong hininga si Damien at tumingin sa bintana. Hindi niya inaasahan na magiging ganitong kabilis kumalat ang isang simpleng pangyayari. Ang mas ikinabahala niya kung ano ang mararamdaman ni Lara kapag nalaman niyang laman na siya ng mga diaryo at usap-usapan. At doon niya napagdesisyonan na kinaumagahan, babalik siya sa karinderya, hindi para bumili ng kape o pandesal, kundi para makipag-usap kay Lara at linawin ang lahat kahit pa ayaw niya sa mga mata ng mga taong mahilig maghusga. Sa katahimikan ng gabi, habang ang looban ay natutulog na, nakahiga si Lara ngunit gising pa rin. Sa isip niya, paulit-ulit ang eksena ng mga matang nakatingin sa kanya sa harap ng hotel, ang malamig na hangin sa lobby, at ang bigat ng pagkakahawak sa kanya ni Damien. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa kabila ng hiya at kaba, may isang parte ng puso niya na gustong marinig mula mismo sa kanya kung ano ang iniisip nito sa nangyaring lahat. Kinabukasan, mainit ang araw, ngunit mas mainit ang tingin ng mga tao kay Lara pagpasok niya sa karinderya. Para bang bawat galaw niya ay sinusukat at bawat ngiti ay binibigyan ng ibang kahulugan. Kahit ang mga suki na dati magaan ang loob sa kanya ay ngayon ay tila nagmamasid at nag-aabang ng pagkakamali. Pinilit niyang huwag pansinin ang lahat, inilapag ang bag sa likod at agad nagsimulang mag-ayos ng nesa. Habang nagliligpit siya ng mga platong na iwan mula sa unang batch ng customer, isang pamilyar na anino ang bumungad sa pintuan ng karinderya. Sa pagkakasilip niya, hindi na niya kailangang magtanong kung sino. Si Damien iyon, nakasuot ng simpleng puting polo at maong. Ngunit halata pa rin ang presensya at tindig na nagbibigay ng aura ng otoridad. Tumigil ang ilan sa pagkain at napatingin. May ilan pang napahinto sa pagsubo. Magandang umaga, bati ni Damien. Nakatingin diretso sa kanya. Tahimik na bumigat ang paligid. Parang lahat ay naghihintay ng susunod niyang gagawin. Magandang umaga po, sir. Sagot ni Lara. Pilit na magaan ang tono. Ano po ang order niyo? Hindi ako dito para umorder. Diretsyong sagot ni Damien. Pwede ba tayong mag-usap? Sandali lang. Nagkatinginan ang ilang customer at may narinig siyang pabulong na, ayan na, magpapaliwanag na siguro. Napalunok si Lara at tumingin kay Aling Baby. Nay, saglit lang po, lalabas lang ako. Tumango si Aling Baby bagaman kita sa mukha ang kuryosidad. Lumabas sila sa karinderya at naglakad papunta sa isang maliit na parke sa kanto kung saan mas tahimik. Naupo sila sa isang sementadong bangko sa ilalim ng puno. Pasensya na kung pinuntahan kita rito. Bungad ni Damien, nakatingin sa kanya ng diretsyo. Alam kong kumalat na ang balita tungkol sa nangyari sa hotel. Nais ko lang ipaliwanag na wala akong masamang intensyon. Hindi ko sinadya na mapasama ka sa tsismis. Napayuko si Lara, tinatago ang pagkailang. Alam ko naman po na wala kayong masamang ibig sabihin. Pero sa lugar namin, mabilis kumalat ang balita at mas mabilis pang dagdagan. Nahihirapan na po ako sa mga tanong at tingin ng mga tao. Tumango si Damien. Naiintindihan ko.
Kaya nga gusto kong alukin ka ng tulong. May trabaho sa opisina na pwede mong tasukan. Mas maayos ang sahod at mas ligtas ka sa ganitong sitwasyon. Nagulat si Lara at agad umiling. Sir, salamat po, pero hindi ko po alam kung tama na tanggapin ko yon. Baka isipin ng mga tao na ginagamit ko kayo. Bakit mo kailangang isipin ang sasabihin ng iba? Tanong ni Damien. Bahagyang may diin ang boses. Kung alam mo sa sarili mo na wala kang ginagawang masama, bakit ka matatakot? Hindi po ganun kadali sa akin. Sagot niya, halos pabulong. Lumaki ako na kailangan kong maging maingat sa bawat kilos. Kahit maliit na bagay, pwedeng gawing malaking kasalanan sa mata ng iba. Tahimik silang pareho sandali. Umihip ang hangin at pinangay ang ilang tuyong dahon sa paanan nila. Sa wakas, muling nagsalita si Damien. Kung ayaw mo sa opisina ko, hindi kita pipilitin. Pero gusto kong malaman mo na bukas ako para tumulong kahit anong paraan na komportable ka. Hindi dahil sa nangyari kagabi, kundi dahil naniniwala ako na may potensyal ka. Napatingin si Lara sa kanya, may halong gulat at pasasalamat sa mga mata. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa tiwalang iyon. Pero sa ngayon, gusto ko munang magpatuloy dito. Gusto kong subukan kung kaya kong mag-isa. Mumiti si Damien, tila may paggalang sa kanyang desisyon. Sige, pero tandaan mo, hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng oras. Minsan, okay lang natanggapin ang tulong. Tumayo siya at inabot ang isang maliit na papel. Number ko yan. Kapag kailangan mo kahit ano pa yan, tawagan mo ako. Dahan-dahan itong kinuha ni Lara at tumango. Salamat po. Pagbalik nila sa karinderya, agad na bumalik si Lara sa trabaho. Ngunit ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanilang bawat kilos. May ilan pang nagbiro at may ilan na tahimik lang ngunit malinaw na interesado. Pinili niyang wag nang pansinin at magpatuloy sa pagliligpit. Si Damien naman, bago umalis, ay muling lumapit sa counter at nag-abot ng bayad para sa isang tasa ng kape kahit hindi niya ito ininom. Para sa iyo, hindi para sa kape. Bulong nito bago tuluyang lumabas. Habang pinapanood na itong lumayo, hindi niya maiwasang mag-isip kung tama ba ang naging desisyon niyang manatili sa karinderya. Alam niyang may tama si Damien, hindi lahat ng laban ay kailangan mag-isa. Pero para sa kanya, may halaga ang unti-unting pagpupursige mula sa wala. Sa hapon ding iyon, habang sinasara ang karinderya, lumapit si Mina at nagtanong, "Anong pinag-usapan niyo ni Sir Damien?" "Wala. Tinanong lang niya kung ayos ako." Sagot ni Lara, pinipiling wag ikwento lahat. Numiti si Mina, bahagyang nakangiti na parang may alam. "Alam mo, minsan may mga taong hindi nating inaasahan ang magbibigay ng pinto para sa atin. Hindi ko sinasabing buksan mo agad, pero huwag mo ring isara ng tuluyan." Habang pauwi si Lara, iniisip niya ang mga salitang iyon. Hindi pa siya sigurado kung anong papel ang gagampanan ni Damien sa buhay niya. Ngunit malinaw sa kanya na mula sa araw na ito, may kakaibang koneksyon na silang dalawa. Isang koneksyon na kahit anong pilit niyang iwasan, alam niyang may posibilidad na magdala sa kanya sa landas na matagal na niyang pinapangarap at kinatatakutan sa parehong oras. Lumipas ang mga linggo at tuloy-tuloy pa rin ang buhay ni Lara sa karinderya. Gaya ng dati, gigising siya bago magbukang liwayway, maglalakad ng malayo papunta sa trabaho, at uuwi ng gabi na halos hindi na kayang igalaw ang mga paa. Ngunit sa likod ng mga pang-araw-araw na gawain, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano kaya ang magiging buhay niya kung tinanggap niya ang alok ni Damien. Isang umaga, nadatnan niya si Mina sa labas ng karinderya. Tila may hinihintay. "Lara?" Tawag nito. Sabik ang boses. "May balita ako. Naghahanap ng bagong utility staff sa isa sa mga opisina ni Damien. Si Berto, yung delivery boy ng ulam, nag-apply kahapon. Sabi niya, madali lang daw basta may rekomendasyon." Napakunot ang noo ni Lara. "At ano naman ang kinalaman ko dyan?" "Eh di mag-apply ka. Alam mo namang may tiwala sa'yo si Damien. Kung ako sa'yo, kukunin ko na yon bago pa maagaw ng iba." Umiling si Lara. "Hindi ko alam, Mina.
Ayokong isipin ng mga tao na ginamit ko siya para lang nakapasok doon. E ano ngayon kung isipin nila? Hindi mo naman kontrolado ang bibig ng tao. Basta alam mo sa sarili mo na nagtatrabaho ka ng maayos, wala kang dapat ikahiya. Napabuntong hininga si Lara. Alam niyang may punto si Mina, ngunit mabigat pa rin sa kanya ang ideya na baka lalo lang lumala ang tsismis. Sa kabila nito, alam din niyang mahirap bitawan ang pagkakataon. Kinahapunan, matapos magsara ang karinderya, sinamahan siya ni Mina papunta sa opisina ng kumpanya ni Damien. Mataas ang gusali at moderno-moderno ang disenyo. Malayo sa mga lugar na nakasanayan niyang puntahan. Sa lobby pa lang, ramdam na niya ang lamig ng air conditioning at ang bango ng halimuyak ng mga mamahaling pabango mula sa mga empleyado. Panlapit nila sa reception, magalang silang sinalubong ng receptionist. Magandang hapon, ano po ang sadya? Ako po si Lara. May kaibigan akong nag-apply dito. Gusto ko rin sanang mag-apply bilang utility staff. Maingat niyan sagot. Binigyan siya ng form at pinaupo sa waiting area. Habang sinusulat niya ang mga detalye, hindi niya maiwasang mapansin ang mga taong dumadaan. Naka-corporate attire, may dalang laptop, at abala sa kanilang cellphone. Para bang ibang mundo ang napasok niya. Matapos ang halos kalahating oras, tinawag siya ng HR assistant para sa isang maikling panayam. So Miss Lara, tanong ng HR, bakit gusto mong magtrabaho dito sa kumpanya? Napalunok siya bago sumagot. Gusto ko pong matuto at magkaroon ng mas maayos na kinabukasan. Marunong po akong maglinis, mag-ayos ng gamit, at marunong din po akong makisama sa tao. Handa po akong magsipag. Tumango ang HR assistant at naglista ng ilang tala. Sige, ipapaabot namin sa management ang application mo. Tatawag kami kapag may update. Pag-uwi ni Lara, halo-halo ang emosyon niya. May kaba, may pag-asa, at may bahagyang takot sa posibleng reaksyon ng mga tao sa looban. Ngunit kinabukasan, hindi na siya naghintay ng matagal. Maagang tumawag ang HR at sinabi sa kanya na tinatanggap siya bilang utility staff sa isa sa mga opisina ng kumpanya ni Damien. Pagpasok niya sa bagong trabaho, sinalubong siya ng malamig na hangin ng aircon at amoy ng bagong kape. Binigyan siya ng uniporming kulay, navy blue, at pinakilala sa supervisor na si Cynthia. Ito si Lara, bagong utility staff. Anunsyo ni Cynthia sa mga kasamahan. Sana maging maayos ang pagtatrabaho mo dito. Ngunit halata sa tono ni Cynthia na may bahid ng pangungutya. Sa unang araw pa lang, ramdam na niya ang hindi magandang pakikitungo. Habang naglilinis siya sa pantry, narinig niya ang bulungan ng dalawang empleyado. Siya ba yung nasa balita dati? Kasama si Mr. Damien? Oo, yan na. Kaya siguro nakapasok dito. Pinili ni Lara na hindi patulan ang narinig. Alam niyang hindi niya kayang kontrolin ang iniisip ng iba, ngunit kaya niyang patunayan na mali ang mga hinala nila. Sinimulan niyang gawin ng maayos ang trabaho, nagwawalis, naglilinis ng bintana at nag-aayos ng mga gamit sa conference room. At sinisigurong malinis ang paligid bago at pagkatapos ng meeting. Pero hindi naging madali. Madalas siyang utusan ni Cynthia ng mga bagay na lampas sa tungkulin niya, gaya ng pagdala ng mabibigat na kahon sa storage o paglilinis ng mga mesa kahit abala ang mga empleyado. Minsan, pinapagalitan pa siya sa harap ng iba kahit walang mali sa ginawa niya. Sa kabila nito, pinilit niyang maging matatag. Bawat araw, dala niya sa isipan ang mga salita ni Damien noong huli silang mag-usap. Hindi mo kailangang mag-isa sa lahat ng oras. Pero kung kaya mong tumayo sa sarili mong paa, mas magiging matibay ka. Sa pagtatapos ng unang linggo niya, pagod na pagod siya, ngunit may kakaibang kasiyahan sa puso. Alam niyang unti-unti siyang nag-a-adjust sa bagong kapaligiran. Bago siya umuwi, tinanong siya ni Mina sa tawag, "Kumusta ang unang linggo mo?" "Mahirap, pero kakayanin. Hindi naman lahat ng laban ay madaling mapanalunan sa simula." Sagot niya habang nakasakay sa jeep pauwi. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nakaramdam siya ng bahagyang pag-asa. Hindi dahil sa ugnayan niya kay Damien,
kundi dahil sa sarili niyang pagpupursige. Alam niyang mahaba pa ang tatahakin niya, pero handa siyang harapin ang bawat araw ng may tapang at determinasyon. Sa ikalawang linggo ni Lara sa bagong trabaho, nagsimula na siyang masanay sa takbo ng buhay sa opisina. Alam na niya kung anong oras dumadating ang mga empleyado, kung kailan nagbubukas ang pantry para sa kape, at kung aling conference room ang laging puno ng meeting. Pero kasabay ng unti-unting pag-a-adjust ay dumami rin ang mga mata sa paligid na tila laging nakamasid sa kanya. Madali niyang napansin na hindi lahat sa opisina ay masaya sa presensya niya. Lalo na si Cynthia, ang kanilang supervisor. Halos bawat galaw niya ay may puna. Bawat pagkakamali, kahit gaanong kaliit, ay agad napapansin at pinalalaki. Minsan, kahit malinaw na hindi siya ang may kasalanan, siya pa rin ang tinuturo. Isang umaga, habang naglilinis siya ng conference room matapos ang isang mahabang pulong, pumasok si Cynthia na may dalang-dalang folder. "Lara, pakidala to sa accounting. Bilisan mo, kailangan na nila yan ngayon." "Opo," sagot ni Lara. Maingat na inilapag ang hawak na baso bago kinuha ang folder. Ngunit bago pa siya makalabas, narinig niya ang bulungan ni Cynthia sa isang kasamang empleyado. "Kung hindi dahil kay Damien, hindi yan makakapasok dito. Tignan mo, akala mo kung sino." Parang tinusok ng karayom ang puso ni Lara sa narinig. Alam niyang may chismis na umiikot, pero iba pala ang sakit kapag direkta niyang naririnig mula sa bibig ng supervisor niya. Hindi siya nagsalita at ipinagpatuloy na lang ang utos, ngunit buong araw ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Ilang araw ang lumipas, nagkaroon ng malaking meeting ang mga department head kasama si Damien. Abala si Lara sa pag-aayos ng mga upuan at pagbuhos ng tubig para sa mga dadalo. Habang ginagawa niya ito, naririnig niya ang mga piraso ng usapan ng ilang empleyado sa likod. "May proposal tayo para sa bagong project, pero kulang pa tayo sa ideya para sa launching event," wika ng isa. Hindi niya alam kung bakit, pero bigla siyang nakaramdam ng udyok na magsalita. "Esensya na po. Pero kung gusto niyo pong maging malapit sa mga kliyente, baka pwedeng gawing open house ang launching para makita nila mismo ang lugar at ang plano bago ito matapos." Maingat niyang mungkahi. Nagulat ang mga empleyado at natahimik sandali. Isang lalaki ang tumawa ng mahina. "Ikaw, may idea para sa launching? Alam mo ba kung magkano ang gasto sa ganyan?" Hindi na sana magsasalita pa si Lara, pero sa pagkakataong iyon, pumasok si Damien sa conference room. "Anong narinig ko? Open house para sa launching?" Nagkatinginan ang lahat. Sir, suggestion lang po ni Lara," sabi ng isa, tila naiilang. Tumingin si Damien kay Lara. "Bakit mo naisip yan?" Natpaliwanag siya, medyo nanginginig ang boses. "Kasi po, sa karinderya dati, kapag may bagong putahe, mas natutuwa ang mga tao kung natitikman muna nila bago magdesisyon kung bibilhin. Naalala ko lang po na baka ganun din dito, pero mas malaki lang ang scale." Numiti si Damien, halatang naiintriga sa ideya. "Hindi masamang suggestion. Pag-usapan natin mamaya." At tumango siya kay Lara bilang pasasalamat bago umupo. Sa meeting na iyon, patuloy na tinalakay ng mga empleyado ang iba't ibang plano. Ngunit nanatiling nakabaon sa isip ni Lara ang tingin at ngiti ni Damien. Hindi niya alam kung bakit, pero parang nabuhayan siya ng loob. Kinahapunan, habang nasa pantry siya para maglinis, dumating si Cynthia na may hawak na papel. "Lara, pirmahan mo to. Delivery receipt lang yan, mabilis lang." Hindi siya nag-alinlangan at agad pumirma. Ngunit kinabukasan, gulat na gulat siya nang tawagin siya ng accounting department. "Miss Lara, bakit mo pinirmahan ng isang authorization form para sa pagbili ng equipment na hindi approved?" Menlaki ang mata ni Lara. "Ha? Akala ko po delivery receipt lang yun." Tinawag din si Cynthia para magpaliwanag, ngunit itinanggi nito ang anumang kasalanan. "Hindi ko alam kung ano ang pinirmahan niya. Siguro hindi niya binasa." Malamig na sabi nito. Alam ni Lara sa sarili niya na si Cynthia mismo ang nag-abot ng papel.
pero wala siyang sapat na patunay para ipakita. Kaya napilitan siyang humingi ng paumanhin sa accounting at sinabing mag-iingat na lang siya sa susunod. Nang marinig ito ni Damien mula sa isang empleyado, agad niyang pinatawag si Lara sa kanyang opisina. Anong nangyari? Tanong niya, seryoso ang boses. Ipinaliwanag ni Lara ang buong pangyayari, ngunit idinagdag niya, hindi ko po sinasabi para ipabarang si Ma'am Cynthia. Ayokong lumala pa. Tumango si Damien, ngunit halata sa mukha ang hindi pagkakasiya. Lara, hindi mo kailangan magtiis kung mali na ang ginagawa sa'yo. Hindi ibig sabihin na tahimik ka ay tama na ang nangyayari. Lumabas si Lara sa opisina na may halo-halong damdamin. May kaba, may takot, ngunit may kaunting lakas na rin. Alam niyang hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Ngunit unti-unti niyang natutunan na may mga pagkakataon na kailangan niyang magsalita para sa sarili. At sa kabila ng lahat ng pagsubok, isang bagay ang malinaw. Hindi siya basta-basta bibitaw sa trabahong ito. Hindi lamang dahil sa oportunidad na ibinigay ni Damien, kundi dahil gusto niyang patunayan sa lahat, lalo na sa mga tulad ni Cynthia, na kaya niyang magtagumpay nang walang tinatapakang kahit sino. Mabilis ang takbo ng mga araw sa opisina, ngunit para kay Lara, bawat isa ay may kaakibat na hamon. Naging maingat na siya sa lahat ng kanyang pinipirmahan, sinisigurong nauunawaan muna bago pumirma. Hindi na rin niya iniinda ang bulungan ng ilang kasamahan, mas pinili niyang ituon ang isip sa trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam na pa rin ang malamig na tingin ni Cynthia, na para bang laging may binabalak. Isang Lunes ng umaga, dumating ang memo mula sa HR. Magkakaroon daw ng malaking corporate event sa isang hotel sa susunod na buwan at lahat ng departamento ay kailangang magpadala ng kinatawan para tumulong. Nang marinig ito ni Lara habang nasa pantry, napatingin siya kay Mina na noon ay dumalaw para maghatid ng pananghalian. Sigurado akong si Cynthia na naman ang pipili ng mga tao para sa atin, bulong niya. At hindi nga siya nagkamali. Kinahapunan, tinawag ni Cynthia ang lahat ng utility staff. Kailangan ng isang event assistant para sa corporate event. Pero gusto kong malinaw, ito ay trabaho para sa may tiyaga, maayos mag-ayos at may disiplina. Sino sa inyo ang handang tumanggap ng ganitong responsibilidad? Tahimik ang lahat. Karamihan ay nag-aalangan. Alam kasing mabigat ang trabaho sa ganitong klasing event. Laking gulat ni Lara nang marinig ang pangalan niya. Lara, ikaw na ang pupunta, utos ni Cynthia. Malamig ang tono. Simula bukas, sasamahan mo ang marketing team para sa mga preparasyon. Nagulat si Lara at hindi agad nakasagot. Ako po? Sigurado po kayo? Oo, at sana hindi mo ko ipahiya. Dagdag pa ni Cynthia na may halong sarkasmo. Kinagabihan, ikinuwento niya ito kay Mina. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa o kabahan. Baka pinapahamak lang ako ni Cynthia. Baka naman pagkakataon mo na yan, sagot ni Mina habang nakaupo sa kanilang maliit na mesa. Tignan mo sa positibong paraan. Malay mo, doon ka mapansin ng mas maganda. Kinabukasan, nagsimula na siyang sumama sa marketing team. Una niyang trabaho ay tumulong sa pag-aayos ng inventory ng mga gamit para sa event, mula sa mga tablecloth hanggang sa mga giveaways para sa mga bisita. Mabilis siyang natuto sa sistema ng team at kahit may mga pagkakataong nahihirapan siya sa bigat ng mga kahon, hindi siya nagreklamo. Isang linggo bago ang event, biglang tinawag siya ng head ng marketing, si Miss Rivera. Lara, wala pa tayong event assistant na tutulong sa main program sa araw mismo ng event. Gusto mo bang ikaw na lang? Nanlaki ang mata ni Lara. Ako po? Hindi ko po alam kung kaya ko. Baka magkamali ako. Ngumiti si Miss Rivera. Nakikita ko kung paano ka magtrabaho. Maayos, mabilis at marunong makinig. Alam kong kaya mo. Sa mga sumunod na araw, lalo siyang naging abala. Tinuruan siya kung paano mag-coordinate sa mga supplier, tumanggap ng bisita at tiyakin na maayos ang daloy ng programa. Binigyan siya ng simpleng bestida para sa mismong araw ng event, kulay pastel na bumagay sa kanyang kutis. Dumating ang araw ng event at maaga pa lang ay naroon na siya sa hotel. Habang abala sa pag-aayos ng mesa sa registration area, napansin niyang marami sa mga empleyado ang nakatingin sa kanya.
Ang ganda ni Lara bulong ng isa. Parang hindi siya utility staff. Sa gitna ng kanyang trabaho, dumating si Damien, nakaitim na suit at mukhang abala sa pakikipag-usap sa mga kliyente. Ngunit nang magtama ang kanilang paningin, tumigil ito sandali at ngumiti bago magpatuloy. Lara, ayusin mo itong guest list ha? Sabi ni Miss Rivera, abala rin sa kanyang mga papel. Ikaw ang bahala rito. Siguraduhing maayos ang pagbati sa bawat bisita. Maingat niyang ginawa ang trabaho. Tinatandaan ang pangalan ng bawat dumadating at sinisiguring kumpleto ang kanilang mga welcome kit. May ilang kliyente na natuwa sa maayos at magalang niyang pag-asikaso. At may ilan pa na nakipagkwentuhan ng kaunti. Sa kalagitnaan ng event, may isang bisitang banyaga na tila naliligaw at hindi alam kung saan pupunta. Agad niya itong nilapitan. "Good evening, sir. How can I help you?" Nagulat ang bisita sa magalang at malinaw na pagsasalita ni Lara sa Ingles. "Oh, thank you. I'm looking for the conference hall." Sagot nito. Itinuro niya ang direksyon at sinamahan pa hanggang sa pinto. Hindi niya alam na napansin pala ito ni Damien mula sa di kalayuan. Nang magbalik siya sa registration area, bahagya itong lumapit. "Good job," maikling sabi nito, bago muling bumalik sa kanyang mga kausap. Pagsapit ng gabi, matagumpay na natapos ang event. Lumapit si Miss Rivera kay Lara, may dalang maliit na kahon. "Para sa'yo, pasasalamat sa mahusay mong trabaho." Binuksan niya ito at nakita ang isang simpleng silver bracelet. "Salamat po, Miss Rivera," sabi niya. Halos hindi makapaniwala. Pag-uwi niya, kinuwento niya ito kay Mina na tila mas natuwa pa kaysa sa kanya. "Sabi ko sa'yo baka ito na ang simula ng mas magandang trabaho para sa'yo," ani Mina. At sa sarili ni Lara, unti-unti siyang naniniwala na tama ang kaibigan. Hindi man niya alam kung saan hahantong ang lahat, alam niyang may mga pagkakataon sa buhay na kailangan mong sunggaban, kahit pagaling sa taong alam mong hindi talaga pabor sa'yo, dahil minsan, ang oportunidad ay nakatago sa anyo ng isang hamon. Matapos ang matagumpay na corporate event, tila mas napansin si Lara sa loob ng kumpanya. Ilang araw pagkatapos ng okasyon, may ilan sa mga empleyado na dati walang pansin sa kanya ang biglang bumabati tuwing makakasalubong siya sa hallway. May ilan ding nakikipagkwentuhan sa kanya sa pantry na para bang matagal na silang magkakailala. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi na siya basta utility staff lamang sa paningin ng ilan. "Lara, ang galing mo nung event," wika ng isa sa mga sekretarya. "Maayos ka palang kausap." "Akala ko kasi tahimik ka lang." "Salamat po." Simpleng tugon ni Lara. Pero sa loob-loob niya, ramdam niyang unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabagong iyon. Si Cynthia, na noon pa man ay tila hindi boto sa kanya, ay lalong naging malamig ang pakikitungo. Sa tuwing may ginagawa si Lara, palaging may nakikitang mali si Cynthia, kahit na malinaw na maayos ang kanyang trabaho. "Lara, bakit ganito ang ayos ng conference room?" "Hindi pantay ang mga upuan," puna nito minsan, kahit nakakapantay lang ng mga iyon. Hindi na siya sumasagot sa mga ganitong komento. Natutunan na niyang mas mabuting ipakita na kaya niyang magtrabaho ng maayos kaysa pumasok sa walang saysay na argumento. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa storage room, dumating si Damien. "Lara, may minuto ka ba?" Tanong nito, kaswal ang tono, ngunit may otoridad. "Opo, sir," sagot niya, agad na ibinaba ang hawak na kahon. "I just wanted to say na narinig ko ang feedback sa iyo sa event. Maraming natuwa sa paraan mo nagpag-asikaso sa mga bisita. That's a skill not everyone has." Wika ni Damien habang nakatayo sa pintuan ng storage room. "Kung gusto mo, pwede kitang irekomenda para sa mas stable na posisyon sa kumpanya. Hindi mo kailangang magmadali sa sagot." Nagulat si Lara sa alok. "Salamat po, sir. Gusto ko pong magpatuloy muna sa kasalukuyang kong trabaho. Natatakot po kasi akong isipin ng iba na ginagamit ko kayo para umangat." Napangiti si Damien. "Kung may magsabi man ng ganoon, hayaan mo na lang.
Ang importante, alam mo sa sarili mo na pinaghirapan mo. Tumango siya, ngunit nanatiling tahimik. Kahit may kaba, naramdaman niyang unti-unting gumagaan ang loob niya kay Damien. Habang mas tumatagal siya sa kumpanya, lalo ring lumalapit sa kanya ang ilang kliyente. Isang beses, habang nagdadala siya ng kape sa meeting room, may kliyenteng bumati. "Oh, ikaw pala yung tumulong sa akin nung event. Salamat ulit ha, magaling ka." Ngumiti siya at nagpasalamat. Hindi niya namalayang si Cynthia ay nakamasid mula sa kabilang hallway. At ang titig nito ay mas lalong lumamig. Ilang araw matapos iyon, tinawag siya ni Cynthia sa opisina. "Lara, kailangan kong pirmahan mo itong report. Para sa mga delivery ng supplies last month." Tiningnan niya ang papel at napansin na may mga item na hindi pamilyar sa kanya. "Ma'am, sigurado po ba kayo na ako ang dapat pumirma nito? Parang hindi ko po alam ang ilan sa mga ito." Bumigat ang tono ni Cynthia. "Sinusunod mo na ba lahat ng sinasabi ko o magtatanong ka pa ng magtatanong? Pirmahan mo na para matapos na tayo." Hindi agad pumirma si Lara. "Pasensya na po, pero kailangan ko po maintindihan muna bago ako pumirma. Baka po magkamali ako tulad nung dati." Kumuno ang noo ni Cynthia at tumayo mula sa upuan. "Kung ayaw mo, bahala ka. Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagkakataon ay may magtatanggol sa'yo." Lumabas si Lara sa opisina na may mabigat na pakiramdam. Ngunit buo ang loob na tama ang ginawa niya. Ayaw na niyang maulit ang pagkakamaling halos magdala sa kanya ng problema dati. Kinagabihan, ikinuwento niya ito kay Mina habang kumakain sila ng simpleng hapunan. "Mina, minsan parang gusto ko na lang bumalik sa karinderya. Doon kahit mahirap, walang ganitong intriga." Umiling si Mina. "Lara, kaya mo yan. Hindi ka na dapat bumalik sa dati. Nandito ka na sa isang mas malaking mundo. Oo, mas marami ang pagsubok, pero mas malaki rin ang posibilidad." Napaisip siya sa sinabi ng kaibigan. Alam niyang totoo ito. Sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niya na unti-unti na siyang lumalago. Hindi lang bilang empleyado, kundi bilang isang taong natututo kung paano ipaglaban ang sarili nang hindi kailangang sumigaw o magtaas ng kamay. At sa puso niya, may bahagyang pag-asang baka ang lahat ng pagbabago at hamong ito ay magdadala sa kanya sa mas magandang kinabukasan. Kahit hindi pa niya nakikita kung paano at kailan iyon darating. Lumipas ang ilang linggo matapos ang corporate event at bagamat na natili si Lara bilang utility staff, ramdam niya na iba na ang tingin sa kanya ng ilang tao sa opisina. May mga kasamahan na dati walang imik kapag dumadaan siya. Na yun ay nakikipagkwentuhan na kahit sandali. May mga nagtatanong kung kumusta siya at minsan ay tinatanong din ang opinyon niya sa maliliit na bagay gaya ng ayos ng pantry o setup lang meeting room. Sa kabila nito, hindi nawawala ang mga pagkakataong magkasalubong ang landas nila ni Damien. Madalas ay sa hallway o sa lobby lang, pero may mga sandaling tila sinasadya nitong huminto para kumustahin siya. "Lara, kumusta ka? Hindi ba masyadong mabigat ang trabaho?" Minsan ay tanong nito habang papasok sa elevator. "Maayos naman po, sir. Nakakayanan." Simpleng tugon niya. Sabay yuko ng bahagya. Kahit ganoon, ramdam niya ang bahagyang bilis ng tibok ng kanyang puso. Tuwing nagkakatinginan sila, hindi niya alam kung dahil ba sa respeto o sa unti-unting lumalalim na paghanga sa taong sa kabila ng yaman at kapangyarihan, ay marunong pa ring magpakumbaba. May isang pagkakataon na nahuli siya ng ulan habang papauwi galing opisina. Wala siyang payong at nakatayo lang sa tapat ng gusali. Umaasang babagal ang buhos bago siya maglakad papuntang terminal. Iglang huminto ang isang itim na sasakyan sa harap niya at bumaba ang bintana. "Sakay ka na, ihahatid na kita," sabi ni Damien. Seryoso ang tono. "Naku sir, nakakahiya po. Malapit lang naman po ang sakayan." Tanggi niya, pero halata ang pag-aalinlangan. "Hindi na nakakahiya kung tutulungan ka para hindi ka mabasa. Sige na, mariing wika nito."
Napilitan siyang sumakay at sa loob ng kotse. Wala silang masyadong usapan. Ngunit sa bawat sulyap niya sa gilid, nakikita niyang bahagyang nakangiti si Damien. Para bang masaya itong nakakatulong sa kanya sa simpleng paraan. Habang tumatagal, may mga staff na dati nagbubulong tungkol sa kanya ang nagsimulang magbago ng tono. Magaling niyang si Lara, aninang isa sa pantry. Hindi nagrereklamo, tahimik lang pero mahusay magtrabaho. May ilan pa ngang lumapit para humingi ng payo kung paano mag-organize ng gamit na ikinagulat niya. Sa sarili niya, natutuwa siya na unti-unting nababago ang pananaw ng ilan. Ngunit may mga hindi pa rin kumbinsido, lalo na si Cynthia. May isang araw na nagpatawag si Cynthia ng emergency cleanup sa conference room kahit wala namang nakaschedule na meeting. "Lara, linisiya mo lahat ng upuan at mesa ngayon. Ayokong may makita akong alikabok," utos nito. Ginawa niya ang trabaho ng walang reklamo. Ngunit habang naglilinis, pumasok si Damien. "Anong ginagawa mo dito? Wala namang meeting ngayon ah." Tanong nito, bahagyang nakakunot ang noo. "Pinapalinis lang po ni Ma'am Cynthia." Maingat niyang sagot. Hindi na nag-usisa pa si Damien, pero nakita niyang tumingin ito kay Cynthia na tila may gustong sabihin. Sa kabila ng mga pagsubok, nakahanap si Lara ng kaunting ginhawa sa ilang kasamahan na dati hindi niya nakakausap. May isang bagong empleyado sa admin department na si Karen na naging madalas niyang kasama tuwing break. "Alam mo, Lara," sabi ni Karen minsan, "mabait ka pala. Hindi ko alam kung bakit ang daming naiinggit sa'yo." Napangiti siya. Siguro kasi iniisip nila na may espesyal akong koneksyon kay si Damien. Pero totoo niyan, wala naman. Wala nga ba? Biro ni Karen na may kasamang kindat. Tinawanan lang niya iyon. Pero sa gabi, habang naglalakad pa uwi, napaisip siya. Totoo nga ba na wala? O baka sa puso niya? Unti-unti na siyang nahuhulog sa taong minsan ay sumagip sa kanya sa ulan, minsan ay kinumusta siya sa gitna ng abalang araw, at minsan ay pinagtanggol siya kahit walang nakakakita. Sa mga sandaling iyon, hindi pa malinaw kay Lara kung saan hahantong ang lahat. Pero malinaw sa kanya na may kakaiba ng lugar si Damien sa kanyang isipan at marahil sa kanyang puso. Hindi pa man niya aminin ng buo, ramdam niya na nagsisimula na ang isang lihim na paghanga na baka sa takdang panahon ay magdala ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang umaga, pagpasok ni Lara sa opisina, ramdam agad niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Mas tahimik kaysa karaniwan ang hallway at may ilang empleyadong parang iwas sa kanyang tingin. Hindi niya iyon gaanong ininda, inisip niyang baka may seryosong meeting lang. Ngunit sa mismong pantry, nadatnan niya si Cynthia na may kausap na babae, matangkad, maganda, naka-designer dress at halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Pagpasok ni Lara para maglagay ng tubig sa kanyang mug, agad na palingon sa kanya ang babae at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. May halong pagsusuri at panghuhusga sa titig nito. "Ikaw ba si Lara?" tanong ng babae. Malamig ang boses. "Opo," sagot ni Lara, bahagyang nag-aalangan. "Kayo po?" "Ako si Veronica," sagot nito sabay lagay ng kamay sa bewang. Fiancé ni Damien. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ni Lara. Hindi siya agad nakapagsalita. Si Cynthia na nakatayo sa tabi ay bahagyang ngumisi na parang naghihintay ng eksena. "Gusto ko lang sabihin," patuloy ni Veronica, "na alam ko ang tungkol sa iyo. Ikaw ang babaeng nakita nilang buhat-buhat ni Damien sa hotel, hindi ba? Maraming kwento ang narinig ko at sa totoo lang, hindi ako natutuwa." Pinilit ni Lara na manatiling kalmado. "Pasensya na po, pero wala po akong masamang intensyon. Nangyari lang po iyon dahil inihatid niya ako at nakatulog ako sa kotse. Hindi ko kailangan ang kwento mo," putol ni Veronica. Mas lalong tumalim ang tingin. "Ang kailangan ko lang ay malaman mo na hindi ka nababagay sa paligid na ito. Kaya kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho bago pa ako ang magpalaya sa'yo." Nanatiling tahimik si Lara. Alam niyang anumang sagot ay magagamit lang laban sa kanya. Iniwasan niyang makipagtalo at dahan-dahang lumabas ng pantry dala ang mug.
Ngunit habang naglalakad pabalik sa kanyang area, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalo niyang naramdaman ang pagbabago sa paligid. Si Cynthia ay tila mas naging agresibo sa pagbibigay ng mga mahihirap na gawain. Lahat ng kaya nitong ipasa sa kanya ay ipinapasa, mula sa pagbubuhat ng mabibigat na kahon sa storage hanggang sa paglilinis ng mga gamit na hindi naman niya saklam. Kapag hindi niya ito agad natatapos, may kasamang pang-iinsulto ang puna. Isang hapon, matapos ang halos maghapong pag-aayos ng storage room, tinawag siya ni Cynthia sa opisina. Lara, sa susunod na linggo may 3 malalaking meeting. Ikaw ang bahala sa lahat ng preparasyon. Ayusin mo ang mga dokumento, linisin ang conference room, at siguraduhin mong may snacks at inumin. Medyo nagulat si Lara. Ma'am, hindi po ba trabaho yon ng admin staff? Utility staff lang po ako. Kapag sinabi kong trabaho mo, putol ni Cynthia, malamig ang boses. Kung hindi mo kaya, baka dapat maghanap ka ng ibang opisina. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi niya napigilan ikwento kay Mina ang nangyari. Mina, pakiramdam ko pinipilit nilang paalisin ako. Si Cynthia at yung fiancé ni Damien, parehong ayaw sa akin. Nagtaas ng kilay si Mina habang nilalagyan ng ulam ang plato ni Lara. Bakit ka aalis? Wala ka namang ginagawang masama. Kung umalis ka, ibig sabihin nanalo sila. Pero kung mananatili ako, baka mas lumala lang, sagot ni Lara. Kita sa mukha ang pagod. Kaya mo yan, hindi ka naman basta sumusuko, di ba? Kinabukasan, muling nag-cruise ang landas nila ni Veronica. Sa lobby, habang inaasikaso ni Lara ang mga gamit para sa meeting, dumating ito kasama si Damien. Magalang na binati ni Lara si Damien, ngunit hindi siya pinansin ni Veronica at bagkus ay hinila palayo ang lalaki. Damien, we need to talk privately, narinig niyang sabi nito. Hindi niya alam kung napansin ni Damien ang tila malamig na pagtrato ni Veronica sa kanya. Pero sa isang iglap, lumingon ito at tinitigan siya ng bahagya. Isang tingin na parang nagtatanong kung ayos lang siya. Mumiti lang si Lara ng tipid at nagpatuloy sa ginagawa. Sa kabila ng lahat ng tensyon, nagpasya siyang magpakatatag. Hindi niya hahayaang paalisin siya ng intriga. Alam niyang dumating siya sa kumpanyang iyon para magtrabaho at patunayan ang sarili, hindi para makipagtagisan ng pride sa mga taong hindi siya nauunawaan. Ngunit hindi rin niya maikakaila na mula nang dumating si Veronica, mas mabigat na ang bawat araw sa opisina. At alam niyang hindi pa iyon ang huli sa mga hamon na kanyang haharapin. Makalipas ang 2 linggo mula nang magsimula ang panggigipit ni Veronica at Cynthia, ramdam na ni Lara na halos wala na siyang lugar sa opisina. Halos araw-araw ay pinapahiya siya sa harap ng iba, pinapasa sa kanya ang mga trabahong lampas sa tungkulin niya, at pinipintasan kahit ang maliliit na bagay. Kahit ang ilang tasamahan na dati kumakampi sa kanya ay nagsimulang umiwas, marahil upang hindi rin madamay sa galit ng 2 babae. Isang hapon, matapos siyang pagalitan ni Cynthia dahil sa maliit na pagkakamali sa pag-aayos ng mesa sa conference room, nadesisyon si Lara na kausapin na ang HR. Pasensya na po, mahina niyang sabi sa HR officer. Pero kailangan ko na pong mag-resign. Hindi ko na po kaya ang sitwasyon sa departamento namin. Nagulat ang HR officer. Sigurado ka ba, Lara? Alam mo naman na maayos ang record mo dito. Sayang naman. Tumango si Lara, pilit na ngumiti. Mas mabuti na po ito kaysa araw-araw akong makarandam ng takot at panghihiya. Bago pa man siya makalabas ng gusali, nakita niya si Damien na papasok. Lara, tawag nito. Saan ka pupunta, dala ang bag mo? Maaga pa ah. Napahinto siya at saglit na nag-aatubili. Sir, nag-resign na po ako. Kita ang gulat sa mukha ni Damien. Bakit? Anong nangyari? Wala naman pong malaking dahilan. Sagot niya pilit na iwas ang tingin. Pakiramdam ko lang po, hindi na ako nababagay dito. Tila may sasabihin pa si Damien, ngunit hindi na siya naghintay ng sagot.
Tumalikod na siya at mabilis na lumabas ng gusali, dala ang mabigat na damdamin. Sa mga sumunod na araw, sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Hindi naging madali, lalo na't limitado ang kanyang karanasan. Isang linggo ang lumipas bago siya matanggap bilang cashier sa isang maliit na bookstore sa downtown. Hindi kalakihan ang kita, pero sapat para makatawid sa araw-araw. Sa bookstore, tahimik ang paligid, walang masyadong intriga at maayos ang pakikitungo ng mga kasama niya. Ngunit sa kabila ng katahimikan, hindi maalis ni Lara sa isip ang kumpanya na iniwan niya. Lalo na ang mga pagkakataong tinulungan siya ni Damien. Minsan ay naiisip niya kung ano kaya ang iniisip nito tungkol sa kanyang pag-alis. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa estante, may biglang huminto sa tapat niya. Mukhang mas bagay ka dito kaysa sa opisina. Pamilyar na tinig ang narinig niya. Napalingon siya at tumambad si Damien, nakangiti, ngunit halatang may seryosong layunin. "Sir, paano niyo po nalaman na nandito ako?" Tanong niya, halata ang gulat. "Tinawagan ko ang kaibigan ko na may-ari ng bookstore na ito," sagot ni Damien. "Gusto lang kitang makita at makausap." Bago pa siya makatanggi, nagpatuloy si Damien. "Lara, gusto kong bumalik ka sa kumpanya. Alam ko kung ano ang nangyari. Hindi mo kailangang magpaliwanag. May mga taong sadyang mahirap pakisamahan. Pero hindi iyon dahilan para hayaang mawala ang isang kagaya mo." Umiling si Lara. "Sir, natatakot po akong bumalik. Baka mas lalo lang lumala." "Kami na ang bahala roon," mariin na sabi ni Damien. "May mga pagbabagong mangyayari. Hindi kita pipilitin. Pero sana pag-isipan mo." Hindi agad sumagot si Lara. Sa halip, itinuloy niya ang pag-aayos ng libro. Ngunit sa puso niya, may maliit na tinig na bumubulong na baka nga dapat niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ng sarili. Kinagabihan, ikinuwento niya kay Mina ang nangyari. "Kung babalik ako, kailangan kong maging mas matatag. Hindi pwedeng gaya dati na tahimik lang ako sa lahat ng bagay," ani Lara. "Alam kong kaya mo," sagot ni Mina. "At kung si Damien mismo ang humihiling, ibig sabihin naniniwala siya sa'yo. Huwag mong sayangin yan." Makalipas ang 2 araw, bumalik si Lara sa kumpanya. Sa unang hakbang niya sa lobby, ramdam niyang may mga matang nakatingin sa kanya. Ngunit hindi na siya tulad ng dati. Lumapit siya sa reception at nagpakilala. "Ako po si Lara. Babalik po ako sa trabaho." At doon, nakita niya sa malayo si Damien. Nakatayo at nakangiti, parang senyalis na sa pagbabalik mo ito, hindi na siya man-iisa sa laban. Muling pagbabalik ni Lara sa kumpanya ay hindi naging tahimik na paglalakad sa bagong daan, kundi isang hakbang pabalik sa gitna ng bagyong iniwan niya. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam niya. Mas buo na ang loob niya, dala ng pangako sa sarili na hindi na siya magpapadaig sa mga taong susubok bumagsak sa kanya. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ng mga pamilyar na muka. May ilan na nagulat, may iba na ngumiti, at may mga nanatiling walang ekspresyon. Ngunit ang mga mata ni Cynthia ay hindi nagbago, malamig, matalim, at tila nagbabadya ng isa na namang laban. "Oh, bumalik ka pa?" Sarkastikong bati ni Cynthia habang dumadaan si Lara sa kanyang mesa. "Akala ko hindi mo nakakayanin." Numiti lang si Lara, hindi nagpatinag. "Bumalik ako para gawin ang trabaho ko, at gagawin ko iyon ng maayos." Sa sumunod na mga araw, pinatunayan niya ito. Muli siyang inatasang mag-ayos ng conference room at maganda para sa 3 malalaking meeting. Ngunit sa halip na magreklamo, ginamit niya ang pagkakataon para ipakita ang galing sa organisasyon at disiplina. Maaga siyang pumapasok upang siguraduhing walang kulang, kompleto ang dokumento, maayos ang mesa, malinis ang paligid. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman niyang si Veronica, sa kabila ng pagiging abala sa social events at personal na buhay, ay muling nakikialam. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aayos ng pantry, lumapit ito sa kanya. "Narinig kong bumalik ka," malamig na sabi ni Veronica. "Sigurado ka bang gusto mong manatili rito?
Hindi mo ba alam na mas lalo lang tataas ang antas ng laban? Tumingin si Lara sa kanya. Matatag ang boses. Kung laban po ang tingin nyo rito, ibig sabihin wala po talaga tayong pagkakaintindihan. Nandito po ako para magtrabaho, hindi para makipagbaliksahan. Natawa si Veronica, pero halatang hindi natuwa sa sagot niya. Tingnan natin kung gaano katatagal. Sa gitna ng lahat ng ito, dumating ang isang malaking proyekto. Isang event para sa malalaking kliyente na nangangailangan ng mahigpit na koordinasyon mula sa lahat ng departamento. Huling inatasan si Lara na tumuling sa logistics at hindi niya tinanggihan ang hamon. Sa unang meeting para sa proyekto, naroon si Damien, seryoso habang pinapakinggan ang mga plano. Nang siya nga ang magsalita, malinaw ang boses niya. Sir, sa tingin ko mas magiging maayos kung magkakaroon ng central point of contact para sa lahat ng supplier. Para hindi nagkakapatong ang instructions, tumango si Damien. Magandang punto, Lara. Maaari ka bang mag-volunteer para roon? Alam niyang mabigat ang responsibilidad, ngunit hindi siya nag-atubili. Opo sir, gagawin ko po. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo siyang naging abala. Minsan hanggang gabi na siya sa opisina, inaasikaso ang mga detalye. Mula sa pan-follow up sa catering hanggang sa pag-check ng mga equipment. Kahit pagod, ramdam niya ang fulfillment sa bawat natatapos. Dumating ang araw ng event at gaya ng inaasahan, naging maayos ang lahat. Dumating ang mga kliyente at natuwa sa organisadong daloy ng programa. Ilang beses siyang nilapitan ng mga bisita para pasalamatan sa maayos na koordinasyon. Ngunit higit sa lahat, napansin niya si Damien na nakatingin sa kanya mula sa kabilang dulo ng hall. Lumapit ito at mahina lang na sinabi, "Good job, Lara. Alam kong kaya mo." Sa gabing iyon, habang nagliligpit na siya ng mga gamit, may lumapit na isang senior executive ng kumpanya. "Lara, mahusay ang ginawa mo. Hindi lahat ng utility staff ay kayang gawin ang ginawa mo ngayon. Ipapaabot ko ito sa board." Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Pag-uwi niya, ikinuwento niya agad kay Mina ang lahat. "Para ngayon lang ako ulit nakahinga ng maluwag," sabi niya habang nakaupo sa maliit nilang mesa. "Pakiramdam ko, kahit gaano kahirap ang umpisa, may saysay pala kapag hindi ka sumuko." Ngumiti si Mina. "Sabi ko sa'yo hindi lahat ng laban ay kailangan mong iwasan. Minsan, mas kailangan mo lang tumindig at ipakita na kaya mo." At sa puso ni Lara, alam niyang iyon ang ginawa niya. Tumindig, lumaban, at nagpatuloy. At ngayong muli siyang nakapwesto sa kumpanyang minsan niyang iniwan, handa na siyang harapin ang kahit anong bagyong ibato pa ng buhay. Lalo na't alam niyang unti-unti na ring nagbabago ang ihip ng hangin pabor sa kanya. Isang linggo matapos ang matagumpay na event, tila mas gumaan ang atmosphere sa kumpanya para kay Lara. Mas marami nang bumabati sa kanya. At maging ang ilang dating tahimik lang ay nakikipag-usap na. Ngunit ramdam din niya na hindi pa tapos ang laban, lalo na't naroon pa rin si Veronica at si Cynthia. Isang gabi, habang palabas na siya ng opisina, napansin niya ang isang grupo ng empleyado na tila nagmamadaling madalis ng mga dokumento mula sa conference room. Nakita niya si Cynthia na may hawak na folder at mabilis na isinusuksok ito sa bag. Hindi niya alam kung ano iyon. Ngunit naramdaman niyang may kakaiba. Kinabukasan, kumalat sa opisina ang balita. Nahuli si Veronica na may kasamang ibang lalaki sa isang private dinner. Isang empleyado mula sa ibang kumpanya ang kumuha ng litrato at agad na ipinadala sa media blog. Mabilis itong umabot kay Damien at sa loob lamang ng ilang oras, pinag-uusapan na sa business circles ang iskandalong iyon. Bandang hapon, tinawag ni Damien si Veronica sa kanyang opisina. Hindi malinaw kung ano ang pinag-usapan, ngunit nang lumabas si Veronica, namumula ang mukha at halatang galit. Tumigil ito sandali at tiningnan si Lara na noon ay papunta sa pantry. "Congratulations," malamig na sabi ni Veronica. "Siguro masaya ka ngayon." Hindi siya sumagot. Alam niyang walang saysay ang makipagtalo sa isang taong puno ng galit. Ngunit hindi rin siya umalis sa lugar na iyon nang hindi niya ipinapakita ang katahimikang hindi matitinag. Pagkalipas ng ilang araw, kumalat ang opisyal na memo mula sa management.
the engagement between Mr. Damien and Miss Veronica has been formally called off. Marami ang nagbulungan at hindi maikakaila na may ilan na tumingin kay Lara na para bang may kinalaman siya sa lahat ng nangyari. Ngunit hindi iyon ang huling balita. Kasabay ng pagkakansela ng engagement, inilabas din ang anunsyo na si Cynthia ay tinatanggal sa posisyon dahil sa repeated misconduct and breach of protocol. Hindi na idinetalye ang buong dahilan, ngunit malinaw na malaki ang kasalanan nito sa kumpanya. Habang binabalot ni Cynthia ang mga gamit niya sa mesa, dumaan si Lara para kunin ang ilang dokumentong iniwan sa printer. Saglit silang nagkakatinginan. "Maswerte ka," sarkastikong sabi ni Cynthia. "Nayon, wala nang haharang sa'yo." "Hindi po yon tungkol sa swerte," kalmadong tugon ni Lara. "Tungkol po yon sa paggawa ng tama kahit mahirap." Hindi na sumagot si Cynthia at nagpatuloy sa pagbabalot ng gamit. Sa loob-loob ni Lara, alam niyang isang malaking kabanata na ang tuluyang nagsara. Isang kabanata ng pang-aapi at panliliit na sa wakas ay natuldukan. Sa mga sumunod na linggo, naging mas magaan ang trabaho ni Lara. Wala na ang mga biglaang utos na walang kinalaman sa kanyang tungkulin at wala na ring mga sarkastikong komento na pumipigil sa kanyang makapagtrabaho ng maayos. Mas nakakapag-focus siya ngayon sa pag-aayos ng mga meeting, pag-aasikaso sa mga kliyente, at minsan ay pagtulong sa ibang department kapag kulang sila sa tao. Isang araw, habang nag-aayos siya ng mga upuan sa conference room, dumating si Damien. "Lara," tawag nito, "pwede ka bang sumama sa akin pagkatapos ng trabaho? May gusto lang akong ipakita sa'yo." Nagulat siya, ngunit agad tumango. "Opo, sir." Pagkatapos ng shift niya, sinundo siya ni Damien sa lobby at dinala sa isang maliit ngunit eleganteng kafe sa gilid ng syudad. "Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa kumpanya nitong mga nakaraang buwan," sabi ni Damien habang umuupo sila. "Alam kong hindi madali ang pinagdaanan mo, pero pinakita mo na hindi mo kailangang tapakan ang ibang tao para umangat." "Ginawa ko lang po ang tama," sagot ni Lara, nakatingin sa tasa ng kape sa harap niya. "Higit pa ron ang ginawa mo," tugon ni Damien. "Kaya simula ngayon, gusto kong ilipat ka sa mas mataas na posisyon. Project Coordinator. Alam kong kaya mo." Hindi agad nakasagot si Lara. Alam niyang malaking pagbabago iyon sa kanyang buhay. Mas mataas na responsibilidad, mas malaking tiwala mula sa kumpanya, at mas malawak na espasyo para patunayan ang sarili. "Salamat po, sir. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo magsisi." Ngumiti si Damien. Hindi ako nagdududa. Sa gabing iyon, habang pauwi si Lara, ramdam niya na parang nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Wala na ang mga taong pilit siyang ibinabagsak. Wala na ang takot na baka mawala siya sa trabaho dahil lang sa chismis o personal na galit ng iba. Ang natitira na lang ay ang malinaw na daan para ipagpatuloy ang laban. Ngayon, mas malaya at mas matatag kaysa dati. Makalipas ang ilang araw, mula nang opisyal na italaga si Lara bilang project coordinator, nagsimula na ang bagong yugto ng kanyang trabaho. Maaga siyang pumasok sa opisina, dala ang panibagong sigla at determinasyon. Sa unang pagkakataong mula nang pumasok siya sa kumpanyang iyon, pakiramdam niya'y may malinaw na direksyon na ang lahat. Hindi na siya basta-basta lamang tagasunod ng utos. Ngayon ay may boses na siya sa mga proyekto. Pagpasok pa lang sa conference room para sa unang project briefing, sinalubong siya ng mga bagong kasamahan sa department. "Good morning, Ma'am Lara," bati ng isa sa mga junior staff na si Mia. Napangiti siya at bahagyang napailing. "Lara na lang, wag nang ma'am. Magkakatrabaho tayo, kaya mas gusto ko na komportable lang tayo." Ngunit hindi maitatanggi ang respeto na ibinibigay ng lahat sa kanya. Alam nila ang pinagdaanan niya bago makarating sa posisyong iyon, at iyon ay nagbigay ng inspirasyon sa marami. Sa unang pagkakataon, nakita niya na wala nang nag-aalangan na lumapit o magtanong sa kanya. Malayo sa mga panahong halos lahat ay umiwas para hindi madamay sa mga intriga. Habang pinag-uusapan nila ang bagong kliyente, pumasok si Damien, nakasuot ng dark blue suit at may dalang ilang dokumento. "Good morning everyone," bati niya. Lumingon ito kay Lara at
at gumiti. I trust you'll handle this project well. May malaking tiwala ako sa kakayahan mo. Matapos ang meeting, naiwan si Lara sa conference room para ayusin ang notes. Lumapit si Damien. Kumusta ang unang araw sa bago mong pungkulin? Tanong nito. Medyo nakakapanibago po pero masaya ako. Tugon niya. Gusto ko pong patunayan na tama ang desisyon niyo. Tama na iyon, sabi ni Damien. Hindi mo kailangang patunayan sa akin ang kahit ano. Pinatunayan mo na iyon noon pa. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Lara sa bagong proyekto. Kailangan nilang mag-organisa ng isang malaking corporate event para sa isang international partner ng kumpanya. Marami ang kailangang i-coordinate, mula sa catering, dekorasyon, logistics, hanggang sa mga presentasyon. Ngunit sa kabila ng pressure, maayos na naisasagawa ni Lara ang lahat. Salamat sa kanyang organisadong pamamaraan at mahinahong pakikitungo sa bawat miyembro ng team. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paghahanda, nakaupo siya sa kanyang mesa at sinusuri ang listahan ng mga kailangang pangtapusin. Biglang dumating si Mia, may dalang 2 tasa ng kape. Para sa'yo, sabi nito, sabay ngiti. Salamat sa pagtuturo sa akin kanina. Walang anuman, sagot ni Lara. Mas masaya akong nagtutulungan tayo kaysa naguunahan. Dahan-dahan, napansin niyang ang dating opisina na puno ng kompetisyon at intriga ay unti-unting nagiging mas magaan at mas cooperative. Marahil ay dahil wala na ang mga taong dating nagpapasimuno ng gulo. O baka dahil na ipapasa na rin niya sa iba ang positibong pananaw sa trabaho. Sa mismong araw ng event, nagsimula ang umaga ng maaga para kay Lara. Personal niyang sinuri ang bawat detalye, mula sa tamang pagkakaayos ng mga mesa hanggang sa pag-check ng mga audio-visual equipment. Nakasuot siya ng simpleng navy blue dress na bagay sa profesional na tema ng okasyon. Dumating ang mga bisita mula sa iba't ibang bansa at lahat ay maayos na tinanggap. Ilang oras bago matapos ang event, lumapit sa kanya ang isa sa mga foreign executives. You're doing an excellent job, wika nito. Your coordination skills are impressive. Nagpasalamat si Lara at ngumiti. Ramdam ang init ng papuri. Hindi niya maiwasang balikan sa isip ang mga araw na halos mawala na siya ng gana sa trabaho dahil sa pang-aapi. Ngayon, siya na ang pinupuri at tinitingala. Matapos ang matagumpay na pagtatapos ng event, tinawag siya ni Damien. Lara, gusto ko lang sabihin na proud ako sa'yo. Hindi lang dahil sa trabaho mo ngayon, kundi sa paraan ng pagdadala mo sa sarili mo sa kabila ng lahat. Salamat po, sagot ni Lara. Bahagyang naiiyak. Hindi ko po akalain na darating ang araw na mararamdaman kong ligtas na ako dito. Dahil iyon sa'yo, sabi ni Damien. At mula ngayon, gusto kong tandaan mo, walang sino man ang may karapatang tanggalin sa'yo ang dignidad mo. Pinaghirapan mo iyan. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na lumago ang karera ni Lara. Natuto siyang balansehin ang trabaho at personal na buhay at unti-unti ring nabuo ang tiwala niya sa sarili. Maraming bagong proyekto ang dumating at sa bawat isa, mas lalo niyang napapatunayan sa lahat at sa sarili niya na ang isang tao, gaano man kababa ang simula, ay kayang umangat basta't may tiyaga, prinsipyo at tapang. Sa huling araw ng taon, habang nakatanaw siya mula sa bintana ng opisina, naalala niya ang unang beses na tumapak siya roon, bitbit ang kaba at walang kasiguruhan sa hinaharap. Ngayon, nakangiti siya. Alam niyang nagsisimula pa lang ang mas maganda at mas maliwanag na yugto ng kanyang buhay.